Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2811-2820. Maaari kang masampal hanggang mamatay. Hinanap ni Yang Yian ang mga kaluluwa ng mga kapatid ni Chang Zilan sa Bai Family Temple at nakuha ang impormasyon na ang ikatlong hakbang ng Tiansheng Temple ay ang Hidaw level. May 3 hidaw, ngunit lahat sila ay nasa unang antas ng hidaw. Siya alam ito, ngunit sa palagay niya ay dapat na malaman ni Duan Xingang ang higit patungkol dito, dahil si Duan Xingang ay isang voucher sa ilalim ng emperador, at siya ay itinuturing na isang mataas na antas ng figure sa Tiansheng Temple ng 33 Heavens. Si Duan Xingang ang higit na nakakaalam tungkol sa Tiansheng Temple. Sinabi ni Duan Xingang, ang 3 Dharma Master ay nasa unang antas ng hidaw. Tumanggo si Yang Yian matapos itong marinig, at hindi sumang-ayon. Ngunit ang ekspresyon niyang ay nakita ni Duan Xingang, at alam niya ang kanyang iniisip. Hindi niya maiwasang magtanong, Guro, alam mo ba ang sitwasyon ng Tiansheng Temple noon? Tahimik na sinabi ni Yang Yiyo, well, hinanap ko ang kaluluwa ng isang Tiandao realm kasama si Chang Zilan sa Bai family, kaya halos alam ko na mayroong higit sa 50 tao sa first level Tiandao realm sa iyong Tiansheng Temple, higit sa 30 tao sa second level Tiandao rule stage, at ang ikatlong stage ay ang Hidao realm, alin ang Hidao right? Tumanggo si Duan Xingang, nakatingin kay Yang Yiyo ngunit nag-aalangan na magsalita. Natigilan si Yang Yiyo at sinabi sa kanya, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Okay, huminga ng malalim si Duan Xingang, tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, dahil naging Panginoon kita, sasabihin ko ang anumang gusto kong sabihin. Sana ay hindi ako sisihin ng master pagkatapos kong magsalita. Hahaha, hindi ako mademo na tao, tama ang ugali mo. Kung may tinatago ka, hindi lang kita sisisihin, pati ikaw ay parurusahan. Ito ay tila isang biro, ngunit ang mga salita ni Yang Yiyo ay isang babala na kay Duan Xingang. Medyo malinaw si Duan Xingang tungkol dito, at pagkatapos ay nagsabi, totoo na ang impormasyon na alam ng master ay karaniwang tama, ngunit may isang bagay na hindi dapat maunawaan ng master. Oh, gusto kong marinig ang mga detalye. Seryosong sabi ni Yang Yiyo. Nagpatuloy si Duan Xingang, sa aking palagay, sinuman sa 3 dakilang Dharma Masters ng Tiansheng Temple, pabayaan ang 3, ay maaaring sirain ang master sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay. Ang pahayag na ito ay talagang matapang. Ngunit nakasimangot lang si Yang Yiyo, walang sinabi, at sinenyasan si Duan Xingang na magpatuloy. Nagpatuloy si Duan Xingang, sa 3 pangunahing yugto ng Heavenly Dao, ang Hidaw ang pinakamataas. Masasabing sa yugto ng Hidaw, kahit na ang Hidaw level na pag-iral na kaka-rating lang sa Hidaw ay maaaring sirain ng 10 o 100 tao na tulad ko na umabot sa ikalimang antas ng Heavenly Dao ay namamahala sa isang pitik ng kamay. Ang Hidaw level ay ang pinakamalaki at pinakamataas na level sa Heavenly Dao realm, isang bagong kontinente. Ang mga nasa ibaba ng Hidaw ay pawang mga langgam. Bagamat hindi ko pa naabot ang antas ng Hidaw, alam ko na ang antas ng Hidaw ay kumokontrol sa tunay na kapangyarihan ng dakilang Dao, na hindi maihahambing sa kapangyarihan ng langit at lupa at sa mga tuntunin ng mga batas. Kahit na ang master ay makapangyarihan at may mas maraming kayamanan, ngunit sa antas ng Hidaw, sa harap ng isang malakas na tao, ikaw ay mahina. Baka masampal ka hanggang mamatay. Minsan ay sumangguni ako sa isang Dharma Master sa Tiansheng Temple. Sa oras na iyon, na-activate ko ang pinakamataas na kapangyarihan ng Hanyuan Thunder at Lightning Pearl, at ang Dharma Master ay iwinagayway lamang ang kanyang kamay upang matuno ang aking pinakamalakas na pag-atake, at kahit na ako ay malubhang nasugatan sa loob ng 1,000 taon bago ako gumaling. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyo at hindi makapaniwalang nagsabi, hindi naman kasing misteryoso ang sinabi mo, tama ba? Sa kanyang opinyon, ang ikalimang antas ng Heavenly Dao at ang unang antas ng Hidaw ay isang antas lamang ang pagitan. Ang paglampas sa ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao ay ang pagkakaroon ng unang antas ng Hidaw, at ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi dapat masyadong malaki. Sa oras na ito, isang boses ang tumunog mula sa kabilang panig, ang sinabi ni Duan Xingang ay ganap na totoo, at kahit na hindi mo maisip ang katakutan ng antas ng Hidaw. Lumingon si Yang Yiyo at nalaman na ang Diyosa ng kulay ay nagmula sa kanyang likuran sa isang punto. Nang marinig ang Diyosa ng kulay na magsalita, lumubog ang kanyang puso. Kung may pagdududa pa rin sa mga salita ni Duan Xingang, kung gayon ang Diyosa ng kulay ay same time na nagsasalita sa sandaling ito, totoo yun. Ayon sa sinabi ng dalawa, ang antas ng Hidaw ay hindi matatalo. Kung ganoon ang kaso, ito ay talagang isang malaking problema. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay nasa gitnang antas ng Heavenly Dao realm, kahit na ang rule level, lalo pa ang Hidaw level. Kung talagang magpapadala ang Heavenly Saint Temple ng isang Dharma Master upang hanapin siya, ayon sa kanyang kasalukuyang lakas, walang paraan upang harapin ito. Kahit na may Duan Xingang ng ikalimang antas ng Heavenly Dao sa tabi niya, hindi niya kayang harapin ang isang Dharma Master. Itinuon ni Yang Yiyo ang kanyang tingin sa Diyosa ng mga kulay. Itong malaking tao ay isang santo. Pabayaan ang unang antas ng Hidaw, kahit na dumating ang emperador, naniniwala akong magkakaroon siya ng paraan upang harapin ito. Hehe,
Little guy, huwag mo akong pansinin. Sinabi ko sa iyo noon na ang aking paggising ay hindi pa nakakabawi sa peak level, at ang aking magic power ay minsan epektibo at kung minsan ay hindi. Hindi ako nagsinungaling sa iyo. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Ngayon ay masasabi ko ng malinaw sa iyo na ang aking kapangyarihan sa pagbawi ay nananatili sa tuktok ng unang antas ng hidaw. Kailan ako makakabawi sa oras, at sa loob ng 1,000 taon ay makakabawi ako sa paraang banal. Anak, humanap ka ng paraan para harapin ang sarili mong kapakanan, huwag mo akong kaladkarin, kahit kaya akong kumilos, hindi ako kikilos sa loob ng 1,000 taon para asikasuhin ang anumang gagawin mo, tandaan mo, hindi ako nagbibiro. Pagkasabi nito, tumawa ang Goddess of Colors at sumulyap kay Yang na may halong panunukso. Dahil dito, hindi namamali na itinago ni Yang ang kanyang mukha, hindi naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Ang Big Boss Lady na ito ay mukhang isang maliit na babae, at ang kanyang pag-uugali ay ganoon, ngunit mahilig siyang asarin. Para sa kanya, hindi kayang masaktan ni Yang. Maririnig din na hindi siya nagsisinungaling sa pagkakataong ito. I sighed in my heart, sobrang hirap para sa akin. Saglit na walang salita. Hindi nakaimik si Yang, ngunit si Duan Xingang, na nakatayo sa unang palapag, ay parang kumulog sa kanyang puso. Narinig niya ang pag-uusap ng Goddess of Lottery at Yang Yio, at tila ang Goddess of Lottery ay talagang isang buhay na santo. Narinig ni Duan Xingang ang tungkol sa banal na daan sa Heavenly Saint Temple, at alam din niya ang ilang hindi kilalang mga lihim ng langit. Alam niya na may mga banal na daan sa malawak na kalangitan, ngunit hindi pa niya nakita ang mga ito, at marami pang mga alingaw-ngaw. Sa ibabaw, alam lang natin na si Emperor Supreme ang numero 1 sa kalangitan, at ang kanyang cultivation realm ay umabot na sa ikatlong yugto ng Heavenly Way, ang ika-4 na antas ng hidaw. Sa hindi mabilang na taon, nagsusumikap si Emperor Supreme para sa ika-5 antas ng hidaw. Hanggat nagtagumpay siya, magkakaroon ng isang kontemporaryong santo ng banal na daan, ngunit sa kasamaang palad siya ay nag-iisa. Ang pangalawang malakas na tao ay si Foxy Shenhuang ng mga sinaunang Diyos, na ang cultivation realm ay umabot sa ikatlong antas ng hidaw, isang antas na mas mahina kaysa sa Emperor Supreme. Nariyan din ang Thunder Venerable Hunyuan Rabbit ng Chen Kun Temple na lumitaw mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang matandang iyon ay isa ring nabuhay na matibay na tao. Sinasabing ang kanyang peak state sa huling panahon ay hindi gaanong naiiba sa cultivation ng kanyang master na si Chen Kun Shenzhen, ngunit pagkatapos ng kontemporaryong muling pagkabuhay, ang paglilinang ng Hunyuan Rabbit ay hindi dapat nakabawi sa tuktok. Susunod ay ang 3 dakilang Dharma Masters ng Heavenly Saint Temple ng 33 Heavenly Palaces ng Heavenly Clan, na lahat ay nasa unang antas ng hidaw. Maaaring mayroon ding ilang makapangyarihang tao mula sa ilang lumang puwersa na nakarating sa hidaw, ngunit tiyak na hindi sila tama, at hindi siya masyadong sigurado. Ang pinakadakilang kilala niya ay ang Supreme Emperor na nasa ika-4 na antas ng hidaw, na siyang numero 1 tao sa langit. Hindi niya inaasahan na may isang nagising na santo ng banal na daw sa kanyang harapan. Bagamat parang hindi pa siya nakaka-recover sa antas ng banal na daw, siya ay nasa unang antas din ng hidaw. Hindi katakataka na siya ay malubhang nasugatan sa isang suntok, ang umatake sa kanya ay isang santo. Hindi ko alam kung bakit, sa sandaling ito, tumingin si Duan Xingang sa Diyosa ng mga kulay at nakaramdam ng kaunting karangalan, pinarangalan na ang santong ito ay nakipag-away sa kanya. Kabanata 2812 Yin Yang King Kong. Matapos magising si Duan Xingang, medyo hindi pa rin siya kumbinsido. Nasa kamay niya ang Hunyuan Lightning Pearl, ngunit nawalan siya ng malay sa pamamagitan ng pagwagayway ng kamay ng isang tao, at ang 2 taong Tiandao 4th level sa paligid niya ay direktang nabura. Ngunit ngayong alam na niya na ang Diyosa ng mga kulay ay isang dakilang santo, na wala ang hinanakit sa kanyang puso, at nakaramdam pa siya ng karangalan. Kung tutusin, nakipag-away siya sa isang santo. Siyempre, si Duan Xingang ay mayroon pa ring malaking pagbabago sa kanyang puso, iyon ay, siyang ay may isang santo sa kanyang tabi, na isa lamang pangalawang buhay. Nawala rin ang pagkabagot sa pagiging lingkod ni Yang Yio. Ang master na ito ay talagang karapat-dapat na maging inapo ni Chen Kun Shenzhen, hindi simple. Sa oras na ito, ngumiti ang Diyosa ng mga kulay at sinabi kay Yang Yio, ano? Natatakot ka ba? Bumalik sa katinuan si Yang Yio at itinaas ang kanyang leeg, sino ang natatakot? Hindi natatakot. Fake yan. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang bilis ng kanyang paglilinang ay hindi talaga mabilis. Noong nakaraan, akala niya ay hindi magandang bagay ang masyadong mabilis na paglilinang, ngunit ngayon ay gusto niyang umunlad muli na parang rocket. Kahit papaano ang kanyang cultivation ay dapat umabot sa antas ng Heavenly Dao Rules. Kung hindi, kung talagang dumating ang isang dakilang Diyos ng antas ng hidaw, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Master, hindi mo na kailangang mag-alala masyado. Sa oras na ito, nagsalita si Duan Xingang. Tumingin sa kanya si Yang Yio, naghihintay ng opinyon ni Duan Xingang. Ang taong ito ay pinakakilala ang 33 Heavens Palace, at dapat ay mayroon siyang ilang mga insight sa kasalukuyang sitwasyon.
Nakita ni Duan Xingang na hinihintay siya ni Yang Yiyo na magpatuloy sa pagsasalita, kaya't hindi siya nagdalawang isip at direktang sinabi, sa katunayan, ang tatlong dakilang Dharma Masters ng Tiansheng Temple ay maaaring hindi lumabas. Ang mga malalakas na maaaring umabot sa antas ng Hidaw ay mayroon lamang mas mataas na antas na daw sa kanilang mga puso. Silang tatlo sa pangkalahatan ay hindi nakikialam sa hidwaan ng 30th Wrath. At sa pagkakaalam ko, ang tatlong dakilang Dharma Masters at Emperor Supreme ay mga figure ng parehong panahon. Sila ang malalakas na inimbitahan ni Emperor Supreme na sumali sa 33 Heavenly Palaces para sa layuning mapanatili ang balanse ng Heavenly Clan. Hindi sila ang mga direktang subordinate ng Emperor Supreme, ngunit katumbas ng pagkakaroon ng mga matatanda. Minsan nilang sinabi na hindi sila gagawa ng aksyon maliban kung makatagpo sila ng buhay at kamatayan para sa Heavenly Clan o sa 33 Heavenly Palaces, kung hindi ay hindi sila lalabas. Ayon sa pagkakaintindi ko kay Emperor Supreme, ang susunod na hahanapin sa atin ay maaaring ang level pa rin ng Heavenly Dao Rules. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, dapat ang dalawa pang mahusay na Vajra ang nagdala ng 12 ng Heavenly Dao Rules ng buong puwersa upang hanapin ang Master. Tulad ng para sa tatlong dakilang Dharma Masters, maaaring hindi sila lalabas pansamantala. Pagkatapos ng lahat, walang kaligtasan ng Heavenly Clan, at walang oras para sa kaligtasan ng 33 Heavenly Palaces. Talaga, nagningning ang mga mata ni Yang Yiyo. Hindi ko inaasahan na sasabihin ito ni Duan Xingang. Kung totoo man, magaan ang loob niya. Hanggat hindi isang malakas na tao sa antas ng Hidaw ang pumupunta sa kanya, ang lahat ay madaling pag-usapan. 9 beses sa 10, ang dalawa pang dakilang Vajra ng Tiansheng Temple ang nangunguna sa mga tao na hanapin ka, at ang tatlong dakilang Dharma Master na nasa labas ng mga bundok para hanapin ka. Upang magsabi ng isang bagay na hindi gustong marinig ng Master, hindi ka kwalipikado. Si Duan Xingang ay hindi natatakot kay Yang Yiyo, at direktang sinabi ito. Ahem, halos mabulunan si Yang Yiyo, at isinumpa si Duan Xingang sa kanyang puso dahil sa kawalan ng emosyonal na katalinuhan, at hindi ba niya alam na magligtas ng ilang mukha para sa Master. Siyempre, iniisip lang niyang ang kanyang kawalang kasiyahan kay Duan Xingang. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Duan Xingang at hindi siya masisisi. Mayroon pa ring ganitong uri ng pagpaparaya si Yang. Ngunit pagkatapos makinig ng mabuti, ang mga salita ni Duan Xingang ay may iba pang kahulugan. Nang 2 beses niyang binanggit ang dalawang dakilang Vajra, napakaseryoso niya. Sinabi niya sa kanyang puso, mula sa sinabi mo, ang dalawang dakilang Vajra ay hindi madaling pakitunguhan. Gustong imulat ni Duan Xingang ang kanyang mga mata, iniisip na sa wakas ay nakarating ka na sa dulo. Sinabi niya, oo, sa 33 langit na palasyo, ang langit na palasyo ng banal ay ang tunay na pangkat ng kataas-taasang emperador. Tanging ang mga nakarating na sa kaharian ng langit na daw ang maaaring makapasok. Maliban sa tatlong Dharma Lords, sa buong 33 makalangit na palasyo, at maging sa makalangit na palasyo ng Emperor ng Langit, ang kataas-taasang palasyo ng Emperador ng Langit, ang tatlong kataas-taasang palasyo ng Emperador ng Langit. Ako ang pinakamahina sa tatlong Vajra, ang pangatlo. Ang iba pang dalawang Vajra ay daos na mga kasama, ngunit ang kanilang lakas ay higit sa akin. Nasa ikalimang antas din sila ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Gayunpaman, kahit sino sa kanila ay kayang talunin ako. Kung magsanib puwersa ang dalawa, tiyak na mas lalakas ang kanilang lakas. Tinatawag silang Yin Yang Vajras. Ang babae ay tinatawag na Yin Yang Vajra, at ang lalaki ay tinatawag na purong Yang Vajra. Ang mga kasanayan at lakas na ginagawa nila ay ang kapangyarihan ni Yin at Yang, at ang mga kayamanan na nasa kanilang mga kamay ay hindi bababa sa aking Hanyuan Thunder at Lightning Pearl, na kakaiba. Lalo na ang Yin Yang Vajra, ang babaeng iyon. Ay napakabisyo at pambabae, tulad ng isang makamandag na ahas sa dilim, na magpapabagsak sa mga tao sa tao nang hindi namamalayan bago siya kumilos. Ang kanyang kapangyarihan ay si Yin, ngunit ito ay iyon. May isang uri ng nakakatakot at nakamamatay na aura. Hindi ko pa nakita kung ano ang kayamanan sa kanyang kamay. Gayunpaman, ito ay lubhang mapanganib. Para sa purong Yang King Kong, ang taong ito ay may hangal na personalidad at nakinig sa Yinro King Kong sa lahat ng bagay. Gayunpaman, ang kanyang purong Yang kapangyarihan ay maaaring matuno ang lahat. Maging ang tatlong dakilang Dharma Masters ay nagsabi na ang purong Yang kapangyarihan ng purong Yang King Kong ay isang bagay na hindi nila haharapin ng direkta. Ang pinakamakapangyarihan ay ang pure Yang Divine Fire. Sa katunayan, si Yin Yang King Kong lamang ang tunay na pinagkakatiwalaan ng emperador. Ako ay napanalunan ng emperor noon, at gusto kong umasa sa mga mapagkukunan ng 33 Heavens Palace para magsanay, kaya ako ang naging King Kong sa ilalim ng emperor. Guro, huwag mong maliitin si Yin Yang King Kong. Kung ang sinuman sa kanila ay gumawa ng isang hakbang, maglakas loob akong sabihin na hindi ka magkatugma ngayon. Higit pa rito, ang Yin Yang King Kong at ang kanyang asawa ay palaging hindi mapaghihiwalay. Kung magsanib puwersa ang dalawa, makakalaban nila kahit magka-level sila. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang susunod na taong hahanapin ng Master ay dapat ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Dapat humanap ng paraan ng Master para pagbutihin ang kanyang lakas. Katatapos lang magsalita ni Duan Xingang. Gayunpaman,
Muling kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yang Yian. Not to mention a pair of yin yang vajra, hindi niya kayang talunin si Duan Xingang. Siyempre, kung hindi dahil sa Diyosa ng kulay, pinatay na sana siya ni Duan Xingang. Siyempre, hindi talaga siya mamamatay. Kung hindi siya nailigtas ng Goddess of Color noong araw na iyon, nagtago na sana siya sa Chen Kunpot. Ngunit sa kasong iyon, ang Chen Kunpot ay malalantad, at ito ay magiging parehong mapanganib. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong pervert na pares ng Vajra Heavenly Dao 5th level sa 33 Heavens Palace. Ito ay talagang. Tumingin si Yang Yiyo sa Goddess of Colors at nagtanong, hindi dapat ma-detect ang iyong mga pamamaraan, tama? Kahit na makahanap ng mga clue ang Yin Yang King Kong, magtatagal ito, tama? Siya ay nag-aalala na ang Diyosa ng mga kulay ay makalusot sa boundary wall at bumaba sa Fairyland, at malalaman ito ng Yin Yang King Kong, at pagkatapos ay hahabulin. Direkta siya sa mas mababang mundo. Tingnan mo ang kakulangan mo sa kakayahan, huwag kang mag-alala, hindi ma-detect ng mga pamamaraan ko ang dalawang 5th level heavenly ways, pero ang ibig sabihin ay hindi nila naisip na pupunta ka sa lower world, kaya kailangan mo pa ring magsanay ng husto. Paano po ito? Alang-alang sa ating kasalukuyang cooperative relationship, ituturo ko sa inyo ang isang pamamaraan, at pagkatapos ay maghintay ng pagkakataon. Kung talagang mahanap ng mapahamak na Yin Yang King Kong ang mas mababang mundo, sirain sila. Ang Goddess of Colors ay nagsabi nito ng napaka-domineering. Lumiwanag ang mga mata ni Yang, at mabilis siyang nagtanong, anong paraan ang makakasira sa Yin Yang King Kong? Kabanata 2813 ang uwak na bibig ng Diyosa ng mga kulay. Naniniwala siyang sa mga salita ng Diyosa ng kulay 100%, kahit na sinabi niyang hindi siya gagawa ng aksyon, at hindi siya maaaring kumilos, ngunit naniwala lamang siyang sa kalahati ng kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang santo. Sa sandaling ito, inaasahan ni Yang Yian na marinig ang kanyang sasabihin na may paraan para maghintay at patayin si Yin Yang King Kong. Biro lang para sa santo na pumatay ng 2 panglimang makalangit na antas. Ngumiti ang Diyosa ng kulay at sinabi, gumamit ng malaking pormasayon para patayin sila. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Yian, anong malaking formation? Alam niya na ang paraan ng pagbuo ay patuloy na nagbabago at makapangyarihan. Minsan maaaring isa-isa laban sa kalaban, at higit sa isa sa marami ang magiging limitasyon, ngunit iba ang pormasayon. Hanggat pumasok ka sa pormasayon, 12-dosenang, daan-daan, o kahit libu-libong tao ang maaaring mapatay. Doon ay walang pagkakaiba sa kaharian sa pagbuo. Hindi mahirap pumatay ng isang malakas na tao na may isang pormasayon. Ang lahat ay nakasalalay sa kung anong uri ng pormasayon ito, kung sino ang kumokontrol sa pagbuo, at iba pa. Ang Goddess of Colors ay isang banal na paraan, kaya ang pormasayon sa kanyang kamay ay natural na hindi isang simpleng pormasayon. Nang sabihin niyang magtatayo siya ng pormasayon para patayin ang Yin Yang King Kong, naniwala si Yang Yian na 100%. Sinabi ng Goddess of Colors, ang aking pormasayon ay tinatawag na Yin Yang Reversal Demon Suppression Formation. Kapag na-set up na ang formation na ito, lalo pa ang ikalimang antas ng Heavenly Dao, kahit na dumating ang Hidao, siya ay magiging abo. Gayunpaman, mayroong isang likas na kondisyon na kailangang matugunan bago may set up ang formation. Innate condition. Natigilan si Yang Yian. Siya talaga. Gustong sabihin, maaari mo bang tapusin ang lahat ng ito ng sabay-sabay? Pero hindi naman siya naglakas loob na magreklamo. Ako pa rin. Umasa sa babaeng ito. Pagkatapos ay sinabi ng Goddess of Colors, kailangan natin ng isang lugar na may likas na yin at yang geographical na kondisyon, na may purong yang sa itaas at matinding yin sa ibaba. Sandaling hindi nakaimik si Yang Yian. Alam niya ang tungkol sa mga likas na yin at yang na lugar sa geographical na kapaligiran. Mga ganoong lugar. Paanong napakadaling mahanap ang mga ito? Ang bawat likas na nabuong treasure land ay inookupahan ng mga tao o wala talaga. Hindi pa rin malinaw kung may likas na yin at yang na lugar sa mundo ng mga engkanto. Nakaramdam na naman ng hindi maaasahan si Yang. May isa pang tanong na matagal na niyang pinipigilan, at hindi niya napigil ang sabihin, Reyna ko, huwag na nating pag-usapan kung makakahanap ba tayo ng lugar ng likas na yin at yang. Kahit na mahanap natin ito, parang hindi mapagkakatiwalaan. Bakit hindi ito mapagkakatiwalaan? Umirap ang Reyna ng Kaishen. Tahimik na sinabi ni Yang Yiyo, ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay mahusay sa yin at yang. Ang paghahanap ng lugar ng likas na yin at yang ay hindi lamang magkakaroon ng epekto sa kanila, ngunit makakatulong din sa kanila na madagdagan ang kanilang kapangyarihan sa mahika. You kid don't know shit. May word na, reversal, sa formation ko. Naiintindihan mo ba? Hindi ko alam kung magiging effective. Ang Reyna ng Kaishen ay nagmura sa harap ni Yang Yiyo sa unang pagkakataon. Natigilan si Yang Yiyo nang marinig niya ito. Matapos ang pag-iisip, tila nag-o-overthink nga siya. Paano nalaman ng Reyna na ito ang mga bagay na ito? Awkward siyang ngumiti at sinabing, okay, masyado akong nag-isip, huwag kang magagalit. Kung gusto mong magplano ng maaga, maghanap ng isang lugar ng likas na yin at yang at maging ganap na handa. Kung darating ang bastos na Yin Yang King Kong na iyon, hindi ka mapapahiya sa oras na iyon.
Prangka na sabi ng reyna ng Kaishen. Okay, nakuha ko na. Tumango si Yang Yian. Sa katunayan, alam na alam niya na mahahanap siya ng mga tao ng Tiansheng Temple. Ito ay 1 oras lamang. Nakapatay siya ng 20 tao sa antas ng Heavenly Dao. Malamang nababaliw na ang emperador. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya makikipag-areglo sa kanya. Sa sandaling ito, naiisip na ni Yang Yian ang eksena ng mga tao sa 33 Heavenly Temple na naghahanap ng kanyang kinaroroonan sa God Realm. Kaya lang hindi nila inaasahan na pupunta siya sa lower world. Ngayon ay kailangan niyang magsanay at patuloy na pagbutihin ang kanyang lakas upang harapin ang susunod na alon ng pakikipaglaban sa ilalim ng upuan ng emperador. Ang oras upang mahanap siya ay maaaring hindi mahaba, o maaaring ito ay isang mahabang panahon mamaya. Kailangan na niyang samantalahin ang katotohanang hindi pa siya nasusumpungan ng mga tao ng Tiansheng Temple at pagbutihin ang kanyang kultibasyon sa lalong madaling panahon, kahit papaano ay makatuntong sa yugto ng Heavenly Dao Rule. Malinaw na ang God Realm ay hindi na maibabalik sa maikling panahon, kung hindi, kapag siya ay natagpuan ng malalakas na lalaki ng Tiansheng Temple, hindi niya talaga ito kayang harapin. Ang porma sayon na binanggit ng Diyosa ng kulay ay isang paraan para maging handa sa anumang pangyayari. At ito ay dapat gawin. Bagaman mahirap makahanap ng isang lugar ng likas na yin at yang, dapat itong matagpuan. Kung paano ito mahahanap, mayroon ng layunin si Yang Yian. Walang kamatayang mundo. Hehe. Ito ang kanyang teritoryo. Nang pumunta siya sa God Realm, ang Yunmen sa Immortal Realm ay naging pinakamakapangyarihang puwersa sa Immortal Realm. Bilang karagdagan, pagkatapos pumunta sa God Realm, ang ibang mga tao sa Yunmen ay umunlad sa loob ng 10,000 taon, at ang Yunmen ay naging mas malakas at matatag. Naisipan niyang bumalik sa Yunmen ngayon, at pagkatapos ay pakilyusan ang kanyang mga disipulo upang hanapin ang Xian Tianyin at Yang Land. Hanggat may ganoong lugar sa Immortal Realm, gaano man kalaki ang Immortal Realm at gaano kalihim ang lugar, naniniwala siya na mahahanap niya ito. Sa totoo lang, namimiss niya pa rin si Yunmen sa Immortal Realm. Bagamat walang mga kakilala sa Yunmen ngayon, ito ang Daoist School na kanyang ginawa. May pagmamahal. Naisip niya na kung siya ay may oras at pagkakataon, pupunta siya sa Yunmen sa realm ng paglilinang upang tingnan at makita kung ano ang nabuo nito. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagtayo nito. Hoy, ano ang iniisip mo, bata? Hinahanap mo pa ba ang Xian Tianyin at Yang Land? Sa oras na ito, ang Diyosa ng kulay ay nagsalita ng walang pasensya. Hehe, syempre kailangan nating hanapin, pero hindi natin kailangang maghanap, may mag-aasikaso. Halika, binibini, dadalhin kita sa teritoryo ko, kung saan makakain tayo ng masasarap na pagkain at uminom ng maanghang na inumin at magsaya. Sa pag-iisip na pumunta ngayon sa Cloud Gate ng Immortal Realm, medyo nasa sabik si Yang. Habang nagsasalita siya, pumailang lang siya at direktang nagtungo sa mabituing kalangitan. Walang sinuman sa Immortal Realm ang mas pamilyar dito kaysa sa kanya. Hindi maintindihan ni na Goddess of Colors at Duan Xingang kung bakit, kaya sumunod silang mabuti. Sa sinabi mo, mayroon kang Daoist School sa Immortal Realm. Casual na tanong ng Goddess of Colors. Ipinakita ni Yang Yiyo ang mapagmataas na tingin at sinabing, ako ay orihinal na isang mortal na tumungo sa landas ng paglilinang sa isang mortal na mundo sa mas mababang mundo. Sa daan, nakapagtatag ako ng 4 na pangunahing Daoist na paaralan, na pinagsama-samang kilala bilang Cloud Gate. Nariyan ang Cloud Gate ng Earth, ang Cloud Gate ng Mountain and Sea Realm, ang Cloud Gate ng Cultivation Realm, at ang Cloud Gate ng Immortal Realm. Pagkarating sa God Realm, kahit na hindi na itatag ang Cloud Gate, naging God of the Divine Realm ng Chenkun Temple. Huwag na nating pag-usapan ang God Realm. Sa ilalim ng God Realm, ang Cloud Gate na itinatag ko sa bawat mundo ay ang unang Daoist School sa mundo. Pupunta tayo ngayon sa Cloud Gate ng Immortal Realm. Ipapakilos ko ang kapangyarihan ng buong Immortal Realm para mahanap ang likas na lupain ng Yin at Yang. Pagdating ng panahon, basta meron, mahahanap talaga natin. Nang sabihin ito ni Yang, puno siya ng kumpiyansa. Ang Goddess of Colors rolled her eyes and said, dapat matagal ka nang nawala. Malabo pa rin kung umiiral pa ba ang Daoism na binanggit mo. Kailangan mo bang maging confident? Hindi sumasang-ayon na sinabi ni Yang Yiyo, mayroon pa akong tiwala. Mahigit 18,000 taon na ang nakalilipas, ang aking mga disipulo mula sa Yunmen sa mundo ng engkanto ay umakyat sa God Realm. Nang umakyat sila sa God Realm, ang Yunmen pa rin ang banal na lupain ng buong mundo ng engkanto. Ang pambihirang banal na lupain ay hindi bababa. Sok, umaasa ako. Ayon sa aking pagkakaintindi, wala pang walang hanggang Daoismo sa buong 3 kaharian. Dumaan ako sa mahabang ilog ng mga kapanahunan at nakita ko ang hindi mabilang na makapangyarihang mga Daoism na nawala sa mahabang ilog ng kasaysayan. Ang ilang mga Daoism ay nangangailangan lamang ng isang araw upang tanggihan, hindi pa banggitin ng 10,000 taon. Ang Diyosa ng mga kulay ay mahilig magbuhos ng malamig na tubig sa iba. Kamahalan, hindi ka ba masasabi ng isang bagay na maganda, medyo nalungkot si Yang. Haha, sige, wala akong sasabihin. Nag-aaway silang dalawa habang lumilipad, na medyo masaya. Sa orihinal,
maaaring buksan niyang ang space portal at marating ang Cloud Gate ng Immortal Realm, ngunit nagustuhan niya ang pakiramdam ng paglipad sa mabituing kalangitan. Pagkatapos ng mahabang panahon na malayo, gusto niyang makita ang mga pagbabago sa Immortal Realm, kaya lumipad na lang siya. Makalipas ang isang araw, dumating siya sa Chaos Immortal Realm, mataas sa kalangitan sa labas ng Immortal Mountain kung saan matatagpuan ang base camp ng Cloud Gate. Hindi inaasahan ni Yang Yian na sa pagkakataong ito, talagang nagkatotoo ang Goddess of Colors, at may nangyari talaga sa Cloud Gate ng Immortal Realm. Kabanata 2814 na pagtatalo sa bulwagan. Natuklasan ni Yang Yiu sa kanyang espiritual na kahulugan na ang buong Yunmen ay napuno ng mga ulap at ambon, at mukhang sarado ang porma sayon. Parang hindi ito ang estilo ng unang sekta sa mundo ng engkanto. Makatuwirang dahilan na ang Yunmen ang unang puwersa sa mundo ng mga engkanto, kaya dapat itong magkaroon ng estilo ng unang puwersa, at hindi na kailangang isara ang tarangkahan ng bundok, ngunit ngayon ay nalaman niyang sarado ang tarangkahan ng bundok. Ano ang operasyong ito? Hindi, dapat may mali. Medyo pangit ang mukha ni Yang Yiu. Ipinagyayabang lang niya ang Diyosa ng kulay at si Duan Xingang na si Yunmen ang unang sekta sa mundo ng mga engkanto. Sa isang kisap mata, nasample siya sa mukha. Kinasusuklaman niyang ang mga disipulong ito. Pero, dahan-daang sinabi ng Diyosa ng kulay, ang unang sekta sa mundo ng mga engkanto ay talagang nasa estado ng saradong tarangkahan ng bundok. Ito ang unang estilo, kahanga-hanga. Pinipigilan ni Duan Xingang ang pagtawa sa likod niya, ngunit napakahirap. Hindi siya naglakas loob na tumawa. Sinabi niyang na may madilim na mukha, paano ko hindi sasampalin ang reyna ng ganito? Baka may ibang gagawin ang aking mga disipulo. Hehe, then go and see. I am very curious. Anong klaseng master ang meron ang Yunmen mo? Bilang unang major sect, gusto mo talagang isara ang Mountain Gate? Bihira lang, pinisil ni Kaishan Nayan niyang si Yang Yian. Ngumuso si Yang Yian ngunit diretsyong kumislap, nabasag ang porma sayon at pumasok sa Yunmen, na sinundan ni Kaishan Nayan at Duan Xingang. Para sa kanilang tatlo, ang pagbuo ng gate ng bundok ng daigdig ng engkanto ay parang isang virtual na bagay, hindi pa banggitin na siyang mismo ang lumahok sa pag-aayos ng pormasyong ito, at ito ay pinangunahan ng pangalawang nakatatandang kapatid na si Xingchenzi sa simula, at sa wakas ay pinangalanan itong Xingchen Formation. Hindi niya kailangang sirain ang porma sayon nang isama niya sina Kaishan Nayan at Duan Xingang, at maaari siyang pumasok ng tahimik. Ang tanong ngayon ay gustong malaman ni Yang Yian kung ano ang nangyari sa Yunmen. Bakit sarado ang tarangkahan ng bundok? Dapat mong malaman na ang gate ng bundok ay madalas na sarado kapag ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng sekta, kung hindi, ito ay hindi isasara. Tama kaya ang Goddess of Colors. Ang Cloud Gate ay tinanggihan. Naisip ni Yang Yiu na malabong mangyari. Ang Cloud Gate ang una sa Immortal Realm. Aling puwersa ang makapagpapasara sa Cloud Gate sa gate ng bundok? Kahit anong mangyari, nandito siya ngayon, kaya madali lang itong harapin. Lumitaw si Yang Yiu sa pangunahing bulwagan ng Cloud Gate sa isang iglap. Ano ang dapat nating gawin, Guru? Kailangan pa ba nating isara ang tarangkahan ng bundok? Mayroong 20 hanggang 30 tao sa pangunahing bulwagan ng Cloud Gate sa sandaling ito, at lahat sila ay mukhang nag-aalala. Sila. Tila pinag-uusapan ng tungkol sa pagsasara ng gate ng bundok. Maghintay ng kaunti, hintayin ang tugon mula sa itaas na kaharian. Naniniwala akong hindi susuko ang nasa itaas na kaharian sa atin. Tiyak na may na-encounter ito. May mga alalahanin din ang mga taong iyon. Alam nila kung gaano karaming mga ninuno ng ating Cloud Gate ang umakyat sa God Realm. Kung sila ay talagang maghihiwalay, hindi sila magkakaroon ng magandang oras kapag ang mga ninuno ng Cloud Gate ay bumaba sa hinaharap. Nakaupo sa master seat sa main hall ang isang binata na may espadang kilay at starry eyes, napakagwapo. Siya ang kasalukuyang master ng Cloud Gate. Ang ilan sa mga matatanda sa ibaba ay hindi nasiyahan at nagsabi, ang bundok ay natatakan sa loob ng 8,000 taon, at walang balita. Kung ang mga bagay ay magpapatuloy ng ganito, walang sinuman sa atin ang maaaring umakyat sa Diyos Realm, at ang ating paglilinang ay walang pag-unlad. Kung walang sariwang dugo na pumapasok, ang Sect Master ay mapapahamak sa madaling panahon o huli. May natitira na lamang sa buong disciples, yun. Ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay napakalaki, na naubos sa nakalipas na 8,000 taon. Kung walang mga mapagkukunan ng paglilinang, magkakaroon ng problema maaga o huli. Hindi natin alam kung ano ang sitwasyon sa labas ng mundo ngayon. Ang napakalaking mapagkukunan ng paglilinang ng Yunmen ay malamang na hinati ng iba. Kahit na lumabas tayo sa hinaharap, malamang na walang lugar para sa ating Yunmen sa Immortal Realm. Iminumungkahi kong buksan ang gate ng bundok at lumabas. Sumasang-ayon din ako sa opinyon ni Elder Niu. Sa halip na aisil ang ating mga sarili sa bundok tulad nito, mas mabuting lumabas. Ang bawat isa ay nakasalalay sa kanilang sariling pagkakataon, at marahil ay maaari silang umakyat. Lahat ng naruroon ay nasa antas ng Immortal Venerable, at lahat ay may pagkakataon na umakyat sa God Realm. Gayunpaman, kung tayo ay nakakulong sa Yunmen, ang paglilinang ay tiyak na mauubos, at tayo ay tiyak na mauubos, at tayo ay tiyak na mauubos.
Sumasang-ayon ako. Oo, sumasang-ayon ako sa opinyon ni Elder Neo. Sumasang-ayon ako. Sa 36 na tao sa bulwagan, mahigit 10 ang sumang-ayon sa opinyon ni Elder Neo. Ngunit sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang tumunog, "How dare you? Kayo ang mga elder ng Yunmen." Sa mahirap na sandali na ito, hindi mo sinusubukang lutasin ang mga paghihirap ng sect master, kundi ang sarili mo lang ang iniisip mo. Ayon sa iyong ideya, kung aalis ka, ano ang mangyayari sa 30,000 disipulo ng Yunmen? Nasa kanila ang paglilinang ng iyong walang kamatayang Panginoon. Ngayon inilagay ko ito dito. Kung sino man ang maglakas loob na ilabas ang usapin ng pag-alis muli, ako, si Dugu Tianran, ay parurusahan siya bilang pinuno ng Criminal Law Hall ng Yunmen. Haha, pabaya ako sa tungkulin ko sa Inheritance Hall. Tila ang mga tinuturuan ng lihim na pamana ni Yunmen ay walang utang na loob. Kung sino man ang manggahas na humiwalay sa Yunmen, ako, si Yang Xuanling, ay papatayin siya. Ang pangungusap na ito ay puno ng layuning pumatay. Tama na. Mahinang sigaw ng sect master sa taas at tumayo mula sa kanyang upuan. Tumingin sa paligid sa lahat ng tao sa bulwagan, dahan-dahan niyang sinabi, maghintay ng 1,000 taon. Ito ay isang utos. Walang sino man ang dapat magbanggit tungkol sa pagbubukas muli ng gate ng bundok. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Elder Niu at sinabi, Elder Niu, ikaw ang punong elder ng Elder Hall. Dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagbubukas ng gate ng bundok. 8,000 taon lang ito, na hindi naman mahabang panahon. Ano ang masama sa paghihintay ng isa pang 7 taon? Ang aking Yunmen ay umuunlad ng halos 100,000 taon na. Hindi ba tayo makapaghintay ng isa pang 8,000 taon? Guro, hindi ko ibig sabihin. Kung palagi tayong mananatili sa tarangkahan ng bundok na ganito, mauubos ang ating mga yaman. Hindi mapapabuti ang paglilinang ng bawat isa, at lalo pang magiging mahirap para sa mga disipulo sa sekta. At saka, hindi solusyon ang paghihintay sa lahat ng oras. Kung may balita mula sa itaas na kaharian, matagal na sana itong nakarating sa langit. Ang 8,000 taon na ang lumipas sa langit. Ang 8,000 taon na ang lumipas sa iyon. 1,000 taon, ngunit wala pa ring balita. Maraming mensahe ang ipinadala namin sa pamamagitan ng mga lihim na pamamaraan, ngunit nahulog ito sa dagat. Kung ikukumpara sa mga ninuno ni Yunmen na umakyat sa langit, may na-encounter din sila, o wala man lang silang natanggap na balita mula sa amin sa lower realm. Busy pa nga sila para alagaan ang sarili nila. Sa halip na ito, bakit hindi natin buksan ang tarangkahan ng bundok at maghiwa-hiwalay? Ang bawat tao'y maaari pa ring magkaroon ng pagkakataon na bumangon muli ang Yunmen balang araw, tama ba? Kung patuloy nating itatatak ang ating mga sarili ng ganito, ang mga taong iyon ay papasok sa lalong madaling panahon. Sa panahong iyon, gustuhin man nating umalis, walang makakaalis. Ngayon gumawa kami ng desisyon. Kung maghiwa-hiwalay ang 3 disipulong Yunmen, maaari naming palaging bigyan ng 6 na binhi ang Yunmen. Ang mga salita ni Elder Neo ay isang taos-pusong mungkahi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit tumawa ang batang lider ng sekta at biglang nagtanong, Elder Neo, nakalabas ka na ng bundok, tama ba? Sa sandaling ito, umawang ang bibig ni Elder Neo, at may bakas ng gulat sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, hindi, paano ako makakalabas ng pribado? Talaga, kung sasabihin mong lumalabas ang mga ordinaryong disipulo, hindi ako naniniwala. Kapag binuksan ang Porma Sion, ang Immortal Venerable ay hindi makakalabas ng walang utos. Ang bawat isa sa 9 na bulwagan ng Yunmen ay may utos. Bilang pinuno ng Elder Hall, ikaw, Elder Neo, ay natural na may utos. At 3 araw na ang nakalipas, hindi ka na magsasabi sa akin kung saan ako nag-iisa sa loob ng 3 araw na ito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ako nag-iisa noong 3 araw na ito? Ikaw, Yang Wanyo, kung hindi ka maniniwala sa akin, aalis ako sa Yunmen, Direktang tinawag ni Elder Neo ang pangalan ng pinuno ng Yunmen. Sa sandaling ito, nasa bulwagan si Yang, ngunit hindi siya nagpakita. Walang makakita sa kanya at sa Diyosa ng kulay. Magpapakita na sana siya, ngunit nang makita niya ang kapaligiran sa bulwagan, sa halip ay nagtago siya. Gusto niyang makita kung ano ang nangyari sa Yunmen. Nakikinig sa pagtatalo sa bulwagan, ang mukha ni Yang Yiyo ay naging mas malungkot. Bagamat hindi niya alam ang partikular na nangyari, nahulaan niya ito. Sa oras na ito, hindi siya nagmamadali. Sa halip, gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng mga Yunmen backers na ito. Kabanata 2815 Makalangit na Alyansa. Hahaha, okay, napakahusay. Tumawa ng malakas si Yang Wanyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa mahigit 30 tao sa bulwagan at nagtanong, sino pa ang gustong umalis? Ngayon, ako, si Yang Wanyo, ay tutulungan kayong lahat at hahayaan kayong umalis. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Guro, huwag, balisa si Dugu Tianran. Ngunit itinaas ni Yang Wanyo ang kanyang kamay at sinenyasan siyang huwag nang magsalita pa. Hindi lamang si Dugu Tianran ang nababalisa, ngunit karamihan sa mga tao sa bulwagan ay nababalisa.
Naunawaan ng lahat sa sandaling ito na si Elder Niu, ang pinuno ng Elder Hall, ay nagsisikap na maghanap ng paraan para sa kanyang sarili. Posible pang ang lumabas na talaga siya at may mga sikretong hindi niya masabi. Ito. Hindi magandang bagay para kay Master Yang Wanyo na pabayaan si Elder Niu na umalis ngayon. Ngunit naunawaan din ng lahat na kung si Elder Niu ay hindi pinayagang umalis at talagang sumiklab ang isang away, ito ay makakasama sa Yunmen. Ang paglilinang ng unang Elder Niu ay umabot na sa Great Perfection of the Immortal Venerable, ang rurok ng Immortal Realm, at isang hakbang na lang siya mula sa pag-akyat sa God Realm. Ang paglilinang ng pangalawang Sect Master na si Yang Wanyo ay mas mahina kaysa sa huling yugto ng Immortal Venerable. Kung hindi niya maabot ang pagiging perpekto, ang iba sa larangan ay natural na mas mahina kaysa sa pangalawa. Ang pangatlo ay magkakaroon nito ng masamang epekto, lalo na sa kritikal na sandali na ito. Si Yang Wanyo ang kasalukuyang Sect Master ng Yunmen, at ang kanyang katayuan at posisyon ay mas kakaiba. Nang makita siya ng lahat na huminto, maraming tao ang napalunok sa gusto nilang sabihin. Siya ang Sect Master at isang lalaking may sariling ideya. Lalo na ang mga nakakakilala kay Yang Wanyo na mas kilala ang kanyang pagkatao. Hayaan siyang magpasya sa lahat, at susuportahan siya ng lahat. Ang bundok ay sarado na sa loob ng 8,000 taon, at maraming tao ang naligalig. Ito rin ay isang magandang bagay para sa Yunmen na mag-breakout at malutas ito ngayon. Pagkatapos magsalita ni Yang Wanyo, ilang elder mula sa Elder Hall ang talagang tumayo, at maging ang 4 na tao mula sa ibang mga hall ay tumayo. Kasama ang mga miyembro ng Elder Hall, na pinamumunuan ni Elder Niu, may 13 tao ang pumayag na lumabas. Ang buong senior management ng Yunmen ay nasa bulwagan sa sandaling ito, isang kabuuang 36 na tao, kasama ang buong Sect Master na si Yang Wanyo, ito ay itinuturing na isang katlo sa kanila na aalis. Ikaw. Galit na galit ang mga masters ng ilang bulwagan kaya nanginginig sila at hindi makapagsalita. Ang katotohanan na ang 13 taong ito ay tumayo sa sandaling ito, sa katunayan, mula sa isang tiyak na pananaw, ay isang pagkakanulo na kay Yunmen. Marami sa mga mataas na opisyal ng Yunmen ay galit na galit. Tanging ang pinunong si Yang Wanyo lamang ang may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, nang walang anumang emosyonal na pagbabago. Matapos ang 13 taong ito ay tumayo ng sama-sama, ang bukid ay nahahati sa 2 grupo. Tiningnan ni Yang Wanyo ang mga ngiti na biglang lumitaw sa kanilang walang ekspresyon na mga mukha, at muling tinanong ang buong audience, meron pa ba? Walang sumagot sa tanong niya. Siyempre wala na, at ang natitirang mga tao ay pawang mga taong Yunmen na may sariling pag-iisip. Nakapagdesisyon na ba kayong lahat? Gusto ba ninyong lahat na umalis sa Yunmen? Tanong ni Yang Wanyo. Nanlaki ang mga mata ni Yang Wanyo. Ang ilan sa kanila ay hindi naglakas loob na tumingin sa isa't isa at ibinaba ang kanilang mga ulo. Sinabi ng ilang tao, ngayong dumating na ang mga bagay na ito, mangyaring tulungan kami, guro. Kapag umalis kami isang araw, maaari naming iwanan ang Yunmen na may insenso at mana. Sinabi rin ni Elder Niu, oo, Yang Wanyo, ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, aalis na tayo. Lahat tayo ay mula sa iisang sekta. Mag-ingat ka. Paglabas ko, tiyak na. Kumalap ng mga disipulo at magbukas ng dojo para ipasa ang mana ng Yunmen. Sa oras na ito, direktang pinutol ni Yang Wanyo si Elder Niu. Tinitingnan ang 13 tao, na may ngiti sa kanyang mukha, at dahan-daang sinabi, huwag mag-alala tungkol sa pamana ng Yunmen. Dahil gusto mong umalis, hindi kita pipigilan, pero... Ngunit ang boses ni Yang Wanyo ay napahaba, at ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na nawala, at sinabi niya sa mahinang boses, ngunit mangyaring iwanan ang pamana ng Yunmen bago umalis. Nang sabihin ito, nagbagong kulay lahat si Elder Niu at ang 13 tao. Yang Wanyo, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elder Niu. Ang bawat isa sa inyo na maaaring umabot sa antas ng paglilinang sa taong ito at maging isang Immortal Venerable ay nagsasanay ng pinakamataas na martial arts ng ating Yunmen. Ang ginagawa ninyo ay ang Chen Kun Dao Zonggang, na nilikha ng aking lolo, na siyang pinakamakapangyarihang Supreme Martial Arts sa kasaysayan ng Immortal Realm. Yunmen, masasabi mong lahat ng mayroon ka ay binigay ni Yunmen. Sa puntong ito, ang boses ni Yang Wanyo ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan na parang kulog, at nagpatuloy siya sa mas mahigpit na boses, maaari mong isagawa ang Chen Kun Dao Zonggang, dahil sa tiwala ng mga nauna sa Yunmen, at higit pa sa pagtitiwala ng lolo. Umakyat si lolo sa daan patungo sa God Realm 70,000 taon na ang nakakaraan, nilikha ko ang Daoshang Go. Bilang elder na nagtuturo ng sining, maingat kang pinili ni Lolo Changsheng mula sa daan-daang libong mga disipulo ng Yunmen, itinuro sa iyo ang Daoshanggang ng universo, at binigyan ka ng pinakamahusay na mapagkukunan, upang makapagsimula ka sa isang blanko na talaan bilang isang bata, at sa wala pang 70,000 taon, tumungo sa kaharian ng immortal na Panginoon, at gawing tanyag ka. Ang lahat ng ito ay dahil sa mga merito ng Daoshanggang ng universo, at ang tiwala ng aking lolo, ang tiwala ni Lolo Changsheng. Ngunit ngayon na wala ang iyong pananampalataya sa aking lolo. Maaari kang umalis, ngunit iwanan ang Daoshanggang ng universo. Hindi ka karapat-dapat na magsanay nito.
Pagkaraang bumagsak ang huling pangungusap, ang mga mata ni Yang Wanyo ay parang mga talam, at napuno ang bulwagan ng layuning pumatay. Halos palihim na kasunduan, ang natitirang 21 tao ay agad na pinalibutan ng 13 tao kabilang si Elder Niu. Ha 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 ha. Tumawa si Elder Niu. Ngunit sinabi niya nang walang anumang takot, bueno, si Yang Wanyo ay talagang magaling, karapat-dapat na maging apo ng tagapagtatag ng Yunmen. Iwanan na natin ang ating mga kakayahan, hindi ba para kitilin ang ating mga buhay? Dahil napunit na natin ang ating mga mukha, walang masabi. Pagharap sa grupo ng mga matataas na opisyal ng Yunmen sa labas ng kulungan, bamantong hininga si Elder Niu at nagpatuloy, oo, lumabas nga ako 3 araw na ang nakalipas, at nakilala ko rin ang mga tao mula sa Tianmeng. Nakatanggap ako ng isang balita mula sa kanila. Gusto mo bang makinig dito? Nako, baka wala ka pang masyadong alam tungkol sa mga tao ng Heavenly Alliance, kaya sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kanila, para hindi ka pa rin nasa dilim, naghihintay sa pag-akyat ng mga ninuno, haha, huli na ang lahat, tapos na ang lahat, para sabihin sa iyo ang totoo, ang mga tao ng Heavenly Alliance ay ang mga puwersang binuo ng Supreme Gods na bumaba sa God Realm, the 8,000 years ago. Nawasak ang buong mundo ng diwata. Tinatakan namin ang porma sayon at nagtago saglit, ngunit hindi kami maaaring magtago ng tuluyan. 3 araw na ang nakalipas, lumabas ako at nalaman na ang Heavenly Alliance ngayon ay halos namumuno sa buong mundo ng engkanto, at ang Cloud Gate ay hindi kalayuan. Bakit kailangan nating maghintay sa kamatayan? May mana sila sa itaas na mundo, narinig ko. Maaari mo bang anyayahan ang mga Diyos na bumaba sa mortal na mundo? Sa harap ng mga Diyos, sa palagay mo ba ay kakayanin ito ng pagbuo ng Cloud Gate? Kung hindi mapipigilan, lalabas ako para maghanap ng daan palabas, anong masama doon? Bukod pa rito, ang kasalukuyang pinuno ng Tianmeng ay nangako sa akin na maging miyembro ng mga elder ng Tianmeng, na mamuno sa isang fairyland sa hinaharap, na magkaroon ng cultivation resources, na magkaroon ng kapangyarihan, at higit sa lahat, na mapagkalooban ng Divine Pill, upang umakyat sa God Realm. Pagkatapos pumunta sa God Realm, may susando sa akin at direktang makapasok ako sa God Realm Tianmeng. Sa napakagandang kalsada sa harap ko, natural na kailangan kong gumawa ng matalinong pagpili. Maaari ba akong maghintay kasama mo para sa Tianmeng na dumating sa aking pintuan at maghintay ng kamatayan? Sa sandaling ito, ang mukha ni Elder Niu ay mabangis at namumula sa pananabik. Kabanata 2816 ang batang ito ay medyo matapang at muntik na akong pabayaan. Nakikita ng lahat na si Elder Niu ay nasa estado ng pananabik sa sarili sa sandaling ito, at mayroon siyang pakiramdam ng pagiging kabilang sa Tianmeng sa kanyang mga salita. Naunawaan ng lahat ng marinig nila ito. Si Elder Niu ay lumabas sandali at nakahanap ng paraan para sa kanyang sarili. Alam ng lahat na ang organisasyong Tianmeng ay isang organisasyong biglang bumangon 8,000 taon na ang nakalilipas. Napaka-misteryoso nito. Walang nakakaalam ng pinagmulan nito. Ang alam lang natin ay isa itong maliit na sekta na may 12-dosenang tao lamang sa mundo ng mga engkanto. Ngunit ang isang maliit na sekta ay nagdulot ng isang bagyo sa mundo ng mga engkanto, pagdurog sa lahat ng paraan, at tinahak ang isang nangingibabaw na landas. Sa pagharap sa lahat ng mga pangunahing sekta, banal na lugar at dawas na tradisyon sa mundo ng mga engkanto, mayroon lamang 5 salita, sumuko o mapahamak. Sa una, lahat ay nandidiri, ngunit pagkatapos ng labanan, natanto nila na sila ay mahina sa harap ng 12-dosenang mga tao. Sa huli, ito ay naging isang digmaan na tumangay sa buong mundo ng diwata. Bilang unang puwersa sa mundo ng mga engkanto, natural na kinailangan ni Yunmeng na tumayo at makiisa sa maraming malalaking sekta upang labanan ang Tianmeng. Bilang resulta, si Yunmeng ay malubhang nasugatan, at 80% hanggang 70% ng daan-daang libong mga disipulo ang namatay. Ngayon ay 30,000 na lamang ang natitira. Ang iba pang malalaking sekta ay nawasak o piniling sumuko kay Tianmeng. Upang mapanghawakan ang pundasyon ng Yunmen, iniutos ni Yang Wanyo na isara ang Shanmeng at humingi ng tulong sa mga ninuno na umakyat sa banal na mundo. Gayunpaman, 8,000 taon ang lumipas sa isang kisap mata, at ang tawag ng tulong ay parang batong lumulubog sa dagat. Wala ni isang salita ng tugon ang natanggap. Sa loob ng 8,000 taon, lumulutang ang puso ng mga tao, at isa na rito si Elder Niu. Wala siyang pag-asa na umakyat ang mga ninuno ng Yunmen. Ang sitwasyon ngayon ay talagang inaasahan ni Yang Wanyo, ngunit hindi niya inaasahan na si Elder Niu ay walang kahihiyan at walang bottom line, at siya ay lumabas at sumuko kay Tianmeng. Tungkol naman sa mahiwagang organisasyong Tianmeng, nadurog ang puso ng lahat matapos marinig ang sinabi ni Elder Niu. Ngayon tila ang tinatawag na Tianmeng na ito ay isang organisasyong konektado sa God Realm. Lahat ay malinaw sa kanilang mga puso. Hindi nakakagulat na si Tianmeng ay nang-ahas na magsimula ng digmaan sa buong mundo ng engkanto, ngunit may koneksyon sa God Realm sa likod nito. 8,000 taon na ang nakalilipas, aktwal na inatake ni Tianmeng ang Yunmen minsan, ngunit ang Yunmen Mountain Protection Formation ay kakaibang matatagpuan sa natural na kapaligiran, at personal na lumahok si Yang Yiyo sa pag-aayos ng formation. Ang 1,808 na mga taluktok sa paligid ay nag-uugnay sa langit at lupa,
at ang kapangyarihan sa pagtatanggol ay ang pinakamahusay sa mundo ng mga engkanto. Nabigo itong talunin ni Tianmeng, kaya umatras siya. Pero nagbanta siya na balang araw sisirain niya si Yunmen. Sa loob ng 8,000 taon, pinalawak ni Tianmeng ang kapangyarihan ng buong mundo ng engkanto. Matapos ganap na pag-isahin ang mundo ng mga engkanto, ang huling target ay si Yunmen. Ngayon ay tila dumating na ang huling sandali. Tinitigan ni Yang Wanyu si Elder Neo at sinabi ang bawat salita, nagkanulo ka ba sa layout ng Yunmen Formation? Ang nasasabik na mukha ni Elder Neo ay huminahon sa sandaling ito, umiling at nagsabi, sayang, sa tingin mo ay nagtaksil ako o makasarili, sinasabi ko pa rin na iniisip ko ang tungkol sa Yunmen, at dapat ay mayroon akong pangako ng katapatan, ngunit masasabi ko sa iyo na ang lakas ng Tianmeng ay hindi nangangailangan na ipagkanulo ko ang porma sayo ng Yunmen. Mayroon silang lakas upang sirain ang porma sayo ng Yunmen. Anong biro, kung mayroon silang kakayahan na iyon, nasira nila ang aking Yunmen Formation nang salakayin nila ang Yunmen 8,000 taon na ang nakakaraan. Bakit maghintay hanggang ngayon? Hindi napigilan ni Dugo Tianran na magsalita. Kakaibang ngumiti si Elder Neo at nagsabi, dahil mayroon sila nito, as. Nang matapos siyang magsalita, lumitaw ang isang kislap ng liwanag sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang sinaunang espada. Nang lumabas ang espadang ito, naramdaman ng buong bulwagan ang isang mapanupal na aura na nagmumula, na nagparamdam sa lahat ng palpitations. Ito ba ay isang magic sword? Nagbago ang mukha ni Yang Wanyu sa sandaling ito. Ang aura na ibinubuga ng espadang ito ay hindi mula sa Immortal Realm. Ito ay ganap na naiiba mula sa pinakamahusay na Immortal Realm sa Immortal Realm. Ito ay hindi maisip na mas mataas. Maaari lamang itong maging isang banal na espada mula sa God Realm. Oo, ito ang Divine Sword, isang banal na sandata mula sa God Realm. Mayroong hindi bababa sa 100 banal na sandata na tulad nito sa mga kamay ng mga nangungunang pinuno ng Tianmeng. Ito ang dahilan kung bakit ang Tianmeng ay walang Cap-Ares, at ito rin ang dahilan kung bakit gusto kong magpasakop sa Tianmeng. Ang kapangyarihan ay hindi ang banal na espada mismo, ngunit ang patunay na ang Tianmeng ay maaaring makipag-ugnayan sa God Realm. Maaari silang makakuha ng mga mapagkukunan mula sa God Realm. Ito ang nakakatakot na bahagi. Sa tingin mo ba ay kayang labanan ni Yunmeng ang Tianmeng? Hindi ito mapipigilan. Inatake ng Tianmeng ang Yunmen nang hindi ko ipinagkanulo ang porma sayon ng Yunmen. Sa ilalim ng pag-atake ng daan-daang banal na sandata, ang Yunmen Formation, maging ang God Formation, ay nasira. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya akong sumuko sa Tianmeng. Malapit na, ang malawak na immortal na porma sayon. Sa mundo, ang Heavenly Alliance ay karaniwang nagkakaisa, at natatakot ako na darating sila para salakayin ang Yunmen anumang oras. Sa oras na iyon, 3 na lamang ang natitira sa Yunmen. Paano mo ito haharapin? Ikaw ba? Naghihintay na lang mamatay. Hindi mahalaga kung mamatay ka, ngunit ang Yunmen ay mawawala sa mundo ng engkanto. Sinabi ko na susuko tayo sa Heavenly Alliance. At least tayo ay buhay pa, ibig sabihin ay maipapasa ang mana ng Yunmen. Kung hindi, mawawala talaga ito. Pag-isipang mabuti. Anyway, aalis ako ngayon. Yang Wanyu, gusto mo pa bang pigilan ako sa pag-alis? Sinabi ito ni Elder Neo at hinikayat ang magic sword sa kanyang kamay. Ang magic sword ay kumikinang at naglabas ng aura na nagpang-inig sa takot sa lahat ng naruroon. Sa sandaling ito, ipinagpatuloy ni Elder Neo ng may pagmamalaki, sa kamay nitong mahiwagang espada, gusto mo pa ba akong makasama? Muli siyang nagtanong, at ang 12 tao na sumusunod kay Elder Neo sa bulwagan ay labis na nasasabik at mayabang, habang ang mga tao ng Yunmen, na pinamumunuan ni Yang Wanyu, ay may sobrang pangit na mukha. Sa katunayan, ang mahiwagang sandata sa kamay ni Elder Neo ay nagbigay ng matinding presyon sa kanila. Bilang karagdagan, si Elder Neo mismo ay isang napakahusay na perpekto ng Immortal Venerable, kaya talagang hindi siya mapapantayan para sa kanya. Kung talagang kikilos sila, away to the death. Bago dumating ang kalaban, bumagsak muna si Yunmen sa loob. Ngayon ang lahat ay nakasalalay sa desisyon ni Yang Wanyu, ang pinuno ng Yunmen. Siya ang pinuno ng Yunmen. Kung sinabi niyang kumilos, nangangahulugan ito ng kamatayan, at lahat ay kailangang umalis. Tumingin si Yang Wanyu kay Elder Neo na itinutok ang kanyang espada sa kanyang sarili at sa iba, ang kanyang mukha ay kasing kulimlim ng tubig, at hindi siya nagsalita ng mahabang panahon. Tumawa si Elder Neo at sinabing, dahil hindi ka kumikilos, ako at ang iba ay aalis na. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan siyang umatras sa pintuan ng bulwagan. Sigurado siyang hindi kikilos si Yang Wanyu. Sa sandaling ito, siya ay labis na ipinagmamalaki. Gamit ang magic weapon sa kanyang kamay, wala siyang kinatatakutan. Si Yang Yiyo ay lihim na nanood. Nais din niyang makita kung paano magdedesisyon si Yang Wanyu, ang kasalukuyang pinuno ng Yunmen. Nang makita na si Elder Neo ay tumulak sa pintuan ng bulwagan at aalis na sana, hindi pa rin umimik si Yang Wanyu, na ikinadismaya ni Yang Yiyo. Handa na siyang magpakita. Ngunit sa sandaling ito, nawala ang anyo ni Yang Wanyu sa lugar,
At sa susunod na sandali ay lumitaw siya sa pintuan, nakaharang sa daan ni Elder Niu at iba pa, at sinabi pa rin ang bawat salita, kung sasayangin mo ang iyong pagtatanim, hahayaan kita. Ang mga bagay ng aking pamilya Yang ay hindi agos. Boom! Ang mga salita ni Yang Wanyu at ang pinto ng bulwagan ay nagsara. Medyo duguan ang batang ito at muntik na akong mabigwan. Bumulong si Yang sa dilim na may ngiti sa kanyang mukha. Pumila ka at pumatay. Si Yang Wanyu ay nagbigay ng mabangis na utos at gumawa ng desisyon. Kabanata 2817 Pagkilala sa Ninuno. Okay, kung darating ka, susubukan ko ang kapangyarihan ng Magic Sword sa loob ng ilang araw. Cut, hinimok ni Elder Niu ang Magic Sword at biglang nilaslas si Yang Wanyu. Ang buong bulwagan ay napuno ng aura ng Magic Sword, at ang aura ay napakalakas, na nagpatalon sa lahat ng naroroon sa kanilang mga puso. Nararamdaman nila na ang Magic Sword sa kamay ni Elder Niu ay napakalakas. Natatakot ako na walang makakapigil sa espadang ito. Masyadong malakas ang aura at hindi nila naiintindihan. Boom! Ang espasyo ay nasira nang ang espada ay laslas, at ang liwanag sa parang ay lubhang nakasisilaw. Si Yang Wanyu ay umungal at humimok, at ang pinakamataas na antas ng engkanto na espada sa kanyang kamay ay sumulong ng walang pag-aalinlangan. Wala siyang pag-aalinlangan. Para sa kapakanan ng mga kakayahan ng Yunmen at ng pamilya Yang na hindi mailabas, kailangan niyang gawin ito ngayon kahit na siya ay mamatay, kung hindi ay magsisisi siya sa maalamat na lolo na iyon at sa lahat ng mga ninuno ng Yunmen. Alam niya ang kahalagahan ng Chen Kun Dao Sid sa simula pa lang, at hinding-hindi niya hahayaang ikalat ito. Iminungkahi din ng mga tao ng Tianmeng na maliligtas si Yunmen kung ibibigay niya ang Chen Kun Dao Sid Gong ng Yunmen, ngunit paano niya ito maibibigay? Bilang isang direktang inapo ng pamilya Yang, mas alam niya kaysa sa sinuman kung ano ang ibig sabihin ng Chen Kun Dao Sid Gong. Siya, ganap na hindi magagawa. Ang espada ni Elder Niu ay nagulat sa lahat. Si Yang Wanyu, na siyang unang nakaranas ng bigat nito, ay ganoon din ang naramdaman at nakaramdam ng pait sa kanyang puso. Siya ay mas mahina kaysa kay Elder Niu sa paglilinang, at sa sandaling ito, si Elder Niu ay may isang banal na sandata sa kanyang kamay. Ang espadang ito ay nagparamdam kay Yang Wanyu ng isang hindi magagapi na puwersa. Ngunit hindi siya umatras, at binunot ang kanyang espada. Sa katunayan, ginawa niya ang lahat ng paghahanda sa kanyang puso. Kahit na siya ay namatay, hindi siya maaaring umatras sa labanang ito. Naramdaman ang malakas na aura, binunot ni Yang Wanyu ang kanyang espada at ipinikit pa ang kanyang mga mata. Nahuhulaan niya na maaaring mapunta siya sa paghihiwalay ng kanyang ulo at katawan sa ilalim ng espada ni Elder Niu. Gayunpaman. Boom! Pagkatapos ng dagandong, nalaman ni Yang Wanyu na hindi niya naramdaman ang kahit kititing na epekto. Anong nangyari? Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi makapaniwala. Ayon sa kapangyarihan ng espada na pinakawalan ni Elder Niu, alam niyang hindi niya ito matitiis. Ngunit wala siyang naramdamang epekto. Biglang binuksan ni Yang Wanyu ang kanyang mga mata. The next moment, may nakita siyang tao sa harap niya, nakatalikod, nakaharang sa kanya. Ang kaharap niya ay parang isang lalaking naka-brocade na damit at mahabang buhok na casual na nakasabit sa kanyang mga balikat. Sa unang tingin, lalaki siya. Ang unang naramdaman ni Yang Wanyu ay hindi na siya ay nailigtas, ngunit siya ay isang buhok ng isang lalaki. Dahil ang taong nasa harap niya na nakatalikod sa iba ay may ulong puno ng puting buhok, at ang puting buhok ay simbolo sa buong Yunmen, isang simbolo na halos naging marka. Nanginag ang puso ni Yang Wanyu sa sandaling ito. Hindi pa banggitin si Yang Wanyu, na tahimik ang buong audience sa sandaling ito. Bakit? Isang tao ang lumitaw sa labas ng hangin sa pangunahing bulwagan ng Yunmen. Bukod dito, lumitaw siya ng walang anumang tunog. Ang mas nakakagulat ay lumitaw siya sa pagitan ng mga larangan ng digmaan kung saan sinalakay ni Elder Niu at Sectmaster Yang Wanyu. Sa ilalim ng malakas at nakakatakot na aura ngayon lang, lumitaw ang taong ito sa pagitan ng dalawang makapangyarihang immortal na Panginoon. Sa hitsura ng taong ito, ang malakas na labanan sa pagitan ng dalawang master ay nawala ng walang tunog. Si Yang Wanyu man o si Elder Niu, pareho silang itinuturing na mga nangungunang master sa immortal na mundo. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang isang tao sa gitna ng labanan sa pagitan ng dalawang Panginoon. Ang mga pag-atake ng dalawang Panginoon ay hindi nagdulot ng anumang pinsala gaya ng inaakala ng lahat, at walang nawalan ng buhok. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang malalakas na pag-atake ni Yang Wanyu at Elder Niu ay nalutas ng taong ito na biglang lumitaw. Sino sa immortal na mundo ang maaaring magkaroon ng ganoong kakayahan? Kakayanin niya talaga ang kapangyarihan ng labanan sa pagitan ng dalawang immortal na Panginoon, hindi pa banggitin na si Elder Niu ay isang mahusay na immortal na Panginoon at may hawak na banal na sandata. Ngunit sa sandaling ito, nagpakita siya sa gitna ng labanan sa pagitan ng dalawa, hindi lamang niresolba ang kapangyarihan ng labanan, kundi pati na rin ang pagiging ligtas at maayos, upang ang lahat ng tatlong partido ay ligtas at maayos. Magsisimula na sana ng away ang iba, ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay tumigil. Natahimik ang buong lugar. Lahat ng pares ng mata ay nakatingin sa taong iyon. Ang umaagos na puting buhok ay sobrang nakakasilaw. Ang unang taong nakaharap sa lalaking may puting buhok sa sandaling ito ay si Elder Niu.
Nakatayo kasi sa harap niya ang lalaking maputi at nakaharap sa kanya. Para kay Elder Neo, tumigil ang oras sa sandaling ito. Sa pagtingin sa puting buhok na lalaki na lumitaw mula sa manipis na hangin, nakita ito ni Elder Neo ng malinaw. Siya, sa sandaling ito, nanginginig ang buong katawan niya, at yumuko ang kanyang mga binti, ngunit lumuhad siya nang hindi sinasadya. Kailan? Lumuhad si Elder Neo, nakita ng dosenang mga tao na nakasunod sa kanya sa likuran niya ang buong hitsura ng lalaking maputi ang buhok. Hindi ko alam kung sino iyon, ngunit biglang nautal, ang unang ninuno. Thump thump thump. Isa-isa, mahigit isang dosenang tao ang lumuhad at nagpatira pa, at walang makatayo. Dahil kitang-kita nilang lahat ang itsura ng lalaking maputi ang buhok. Ang hitsura na ito ay talagang hindi malilimutan para sa kanila, at para sa lahat sa Yunmen. Dahil sa Yunmen Square, Yunmen Patriarch Hall, Yunmen Main Hall, at iba pa. Makikita mo ang mga estatwa o portrait ng lalaking maputi ang buhok, na magkatabi sa Patriarch Yun Changxi. Kahit nasa puso ng lahat sa Yunmen, ang taong ito ay isang Diyos sa mga Diyos. Siya, ang nagtatag ng Yunmen, ang nagtatag ng Yunmen Yang Yian. Walang inaasahan na lalabas ang nuno sa bulwagan. Ang ninuno ay bumaba sa mundo. Tapos na tayo. Ito ang nasa isip ng mahigit isang dosenang tao na pinamumunuan ni Elder Neo. Pagharap sa lalaking maputi ang buhok, walang makapagsalita, o kahit makarinig. Haha, maganda lahat. Ungol ni Yang Yian habang nakatingin sa mahigit 10 tao na bumagsak sa lupa. Ngunit ang pangungusap na ito ang naging dahilan upang tuluyang masira ang huling dayami sa puso ni Elder Neo at ng iba pa. Isa-isa silang napahiga sa lupa, at ang kanilang mga katawan ay hindi napigil ang manginig. Sa wakas ay lumitaw si Yang. Alam niya na hindi kayang tiisin ni Yang Wanyu ang espada ni Elder Neo. Bagamat si Elder Neo ang may hawak ng pinakabasura na low-grade na Divine Sword sa God Realm, isa itong banal na sandata kung tutuusin, at ibang-iba pa rin ito sa Immortal Realm. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Immortal Realm at ng God Realm. Kahit na ito ay isang basurang artifact, ito ay isang artifact pa rin, at ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng kapangyarihan ng immortal na mundo. Ang immortal na mundo at ang banal na mundo ay dalawang magkaibang konsepto. Kung hindi siya lalabas, si Yang Wanyu ay malubhang masusugatan kung hindi siya mamamatay. Hindi inaasahan niyang na wala pang 100,000 taon matapos umakyat sa banal na mundo, isang araw ay talagang mag-aaway ang kanyang mga disipulo sa isa't isa, at napilitan si Yunmen na isara ang bundok sa loob ng 8,000 taon. Ginawa niya. Hindi inaasahan na mayroon lamang 30,000 na mga disipulo ang natitira sa daan-daang libong mga disipulo ng Yunmen, at sila ay nasa estado pa rin ng matagal. Ito ay talagang halo-halong nararamdaman. Matapos tingnan si Elder Neo at ang iba pa, dahan-daang lumingon si Yang Yio. Sa sandaling ito, sa wakas ay tumingin siya ng diretso sa mataas na antas ng Yunmen na pinamumunuan ni Yang Wanyu. Siyempre, nang lumingon siya, si Yang Wanyu at ang iba pang matataas na antas na mga tao sa Yunmen ay nagulat at nanginginig sa buong paligid. Ang mukha na ito ay nakatala sa kaibuturan ng kaluluwa ng bawat isa, nakita man nila ito o hindi, ito ay nakatala sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Ito ay makikita sa Yunmen statue. Ang unang ancestral precept ng Yunmen ay ang taong ito. Siya, Yang Yio, ang nagtatag ng Yunmen. Bang! Ang espada ni Yang Wanyu ay nahulog sa lupa. Nang makita niyang nakatalikod ang lalaking maputi ang buhok ay bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi na siya nakapagpigil at lumuhad sa lupa, nasasakal at sinabing, ang walang kapantay na apo na si Yang Wanyu ay nagbibigay-pugay kay Lolo, nagbibigay-pugay sa ninuno. Pagbibigay-pugay sa ninuno. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang nasa sabik at nanginginig na boses ng mga tao sa likuran niya. Kabanata 2818 masyadong maingay. Natigilan sandali si Yang Yio. Apo, Lolo. Hindi ba ang batang ito ang kasalukuyang pinuno ng Yunmen? Noong itinatag niya ang Yunmen, hindi niya naisip na gawing pangunahing sekta ang kanyang pamilya. Ang posisyon ng pinuno ng Yunmen ay hindi isang tradisyonal na pamana. Ang pinakamahusay ay ang isa na angkop. Bakit parang lolo ang tawag niya sa akin ngayon? Anong nangyayari? Noong nasa Chenkun Temple siya, hindi sinabi sa kanya ng kanyang pamilya na may apo siya. Hindi, sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, tila hindi siya nagtanong. Baka naman apo talaga ang batang ito. Ahem. Umubo ng awkward si Yang, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagkalito, ikaw. Ang mas nalulumbay na tao ay nagbago kay Yang Wanyu. Anong nangyayari? Parang hindi siya kilala ng matanda. Hindi ba sinabi ng kanyang mga magulang at lola sa matanda ang tungkol sa kanyang pag-iral pagkatapos nilang umakyat sa God Realm? Anong nangyayari? Ang tunay na lolo at apo ay kailangang magkaroon ng pagpapakilala at pagkilala. Ang hindi alam ni Yang Wanyu ay matagal nang hindi tinanong niyang ang kanyang mga anak tungkol sa kanilang kasal sa Chenkun Temple. Siyempre, ito ay higit sa lahat dahil ang mga taong nagsasagawa ng Taoismo ay walang pakialam sa kasal. Maaari silang makahanap ng isang Taoist partner kung gusto nila, ngunit ito ay hindi mahalaga kung sila ay hindi. Ang kanilang layunin ay makahanap ng mas mataas na landas. Nang siya ay lumabas sa hindi kilalang lupain, ang Eternal God Realm,
muli niyang nakasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa Chenkun Temple. Nakatutok siya sa mga babae. Nakita lang niya ang mga bata kaya hindi na siya masyadong nagtanong. Bilang karagdagan, bumalik siya mula sa Eternal God Realm upang umakyat sa Heavenly Dao Realm. Ang kanyang kaharian ay hindi matatag, at ang kanyang aura ay hindi nakikita. Not to mention natakot sa kanya ang mga bata, kahit ang panganay na kapatid ay lumayo sa kanya sadya o hindi sinasadya. Ngayon ay pinag-isipan itong mabuti ni Yang. Sa mga bata, tila ang panganay na si Tuan Chuan lang ang may babaeng nakapaligid sa kanya noong mga panahong iyon. Hindi pa niya ito nakita. Ang ibang mga bata ay walang malapit na kasarian sa kanilang paligid. Hindi kaya ang kasalukuyang pinuno ng Yunmen, si Yang Wanyo, ay anak ng panganay na anak na si Tuan Chuan. Nang tanungin ito ni Yang Wanyo, nahulaan ni Yang Wanyo na tila hindi pa nagtanong ang matanda sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang pag-iral. Sobrang depressed siya. Ngunit ano ang magagawa niya kung siya ay nalulumbay? Kaharap ang matanda sa sandaling ito, siya ang langit ng Yunmen at ang bayani sa kanyang puso. Kailangan niyang sumagot, di ba? Huminga ng malalim, tapat na sumagot si Yang Wanyo, Lolo, ang aking ama ay si Tuan Tuan. Sa isang pangungusap, sa wakas ay naunawaan ni Yang. Oo naman, tama ang hula niya. Ito ay nakakahiya. Siya ay may malaking apo. At siya ang tunay na panganay na apo. Sinusumpa si Tuan Tuan sa kanyang puso, sa sumunod na sandali ay biglang napalitan ng ngiti ang malungkot na mukha ni Yang. Ahem, mabait na bata, ito. Ang iyong ama ay hindi nagulat ng iyong pag-iral sa akin. Hindi nagulat ng iyong pag-iral sa lolo sa God Realm, kaya hindi alam ni lolo na ikaw ay nag-e-exist. Bumangon ka dali, ikaw ay napakahusay, napakahusay. Si Yang ay isa ring matandang halimaw na nagsanay sa 10-10 milyong taon, kabilang ang mga taon ng pagbilis ng oras sa espasyo ng Chenkun Pot. Walang nakakahiya sa pagiging lolo. Ang nakakahiya ay hindi niya alam na malaki na pala ang apo niya. Ito ang ika-4 na henerasyon ng pamilya Yang. At ang nag-iisa. Kung iisipin mo yung iba, parang hindi sila nagpakasal o nakahanap ng Daoist partner. Anyway, wala silang mga apo, at hindi nila sinimulan ang pamilyang Yang. Unlike him, marami siyang babae at ilang anak, pero syempre, nakakaawa talaga. Sa kabutihang palad, sa wakas ay may ika-4 na henerasyon, at siya ay lubos na hinalinhan. Siya ay lubos na nasisiyahan kay Yang Wanyo. Don't say it, looking at this kid now, medyo kamukha niya siya. Syempre, ang katapangan at kalmado ni Yang Wanyo ngayon, at ang mga salitang iyon, sa mga mata ni Yang, ay matapang at maparaan, at ang mga personalidad nito ay katulad ng sa kanya. Lalo niyang tinitignan itong apo, mas nasiyahan siya. Narinig din niya ang usapan sa hall kanina. Nagkataon lang talaga na nagpadala si Yang Wanyo ng tawag para sa tulong sa God Realm, ngunit hindi nakatanggap ng tugon mula sa God Realm. Ang oras ng pagtawag ni Yunmen para sa tulong 8,000 taon na ang nakalilipas ay eksaktong pareho, at maaari silang magkatugma. Ang mga tao ng Yunmen na umakyat sa mundo ng engkanto ay dinala lahat sa mundo ng Chenkun Temple ng kanilang Panginoon, at natural na nahiwalay sila sa labas ng mundo. Normal lang na hindi sila makatanggap ng impormasyon. Buti na lang at napunta siya sa lower world, kung hindi ay mawawala na talaga ang Yunmen sa fairy world. At baka wala siyang apo. Nang makaramdam siya ng emosyon, ang puso ni Yang Wanyo ay lubos na nakaka-relax. Ngayong nakarating na ang matanda sa mababang mundo, lahat ng problema ay malulutas. Halos mapahamak si Yunmen sa kanyang mga kamay. Hindi talaga siya makapaniwala. Kung ang Yunmen na itinayo ng kanyang lolo ay nawasak sa kanyang mga kamay, paano niya haharapin ang kanyang lolo? Hindi siya mapakali kahit mamatay siya. Si Yang Wanyo ay napuno ng damdamin, ngunit higit pa rito ay ang pananabik. Alam niya ang kwento ng kanyang lolo mula nang siya ay ipinanganak, ngunit hindi niya ito nakita. Puro portrait at estatwa lang ang nakita niya. Gayunpaman, lumaki siya sa Yunmen at sa buong mundo ng engkanto na nakikinig sa mga chismis at kwento ng kanyang lolo na si Yang Yiyo, at lagi niyang hinahangaan ang kanyang lolo. Sayang naman at maagang umakyat ang matanda. Noon pa man ay gusto niyang maghintay hanggang sa araw na maaari niyang linangin ang pagiging isang Diyos at pumunta sa God Realm upang hanapin ang kanyang lolo, kaya nagsanay siya ng husto. Siyempre, ang pinakamahalaga ay mayroon siyang magandang talento. Pagkatapos magsanay sa loob lamang ng 20,000 taon, naabot na niya ang huling yugto ng Immortal Venerable, at pinangasiwaan pa ang Yunmen sa Immortal Realm. Siya ay may talento, paglilinang, at utak. Matapos tulungan ni Yang Yiyo na tumayo si Yang Wanyo, sinabi niya sa iba pang matataas na opisyal ng Yunmen, tumayo kayo, bawal lumuhad ang mga disipulong Yunmen sa bawat pagliko. Salamat, ninuno. Nakita ng ilan sa mga taong naruroon si Yang Yiyo. Siyempre, lahat sila ay mga bata nang pumasok sila sa Yunmen, kaya nakita nila siya mula sa malayo at may impresyon sa kanya. Ngayon, ang mga batang iyon ay naging mataas na antas ng mga miyembro ng Yunmen at nilinang sa antas ng Immortal Venerable. Nakita man nila siya o hindi, alam ng lahat na totoo si Yang Yiyo. Siya ang nagtatag ng kanilang Yunmen at ang ninuno. Ngayon siya ay dumating sa mas mababang mundo. Ang kanyang tawag para sa tulong ay nasagot, at ang dumating ay ang ninuno mismo. Ito ay talagang nagpa-excite sa lahat.
Kung pag-uusapan, karamihan sa kanila ay mga disipulo ni Yang Yiyo, at nasasabik silang makita ang kanilang Panginoon. Lolo Master. Pagkatapos lamang na hilingin ni Yang Yiyo na tumayo ang lahat, isang puting anino ang kumislap at tumayo sa harapan niya. Nakita ni Yang Yiyo na ang babae ang sumuporta kay Yang Wanyo noon, na sinasabing si Dugo Tianran. Medyo nahulaan na niya. Siya. Ngumiti at sinabing, ikaw ba si Dugo? Nahihiyang ngumiti si Dugo Tianran at sinabing, Lolo Master, ang tatay ko ay si Dugo Huwei. Oh, okay. Hindi inaasahan niyang na siya pala talaga ang anak ng kanyang panganay na alagad na si Dugo Huwei. Siya ay napakasaya. At sinabi ng maraming magagandang bagay. Napakasigla dito, ngunit ang Elder Niu at ang iba pang nasa likuran niya ay mukhang mapula. Biglang napaluha si Elder Niu, si Niu Wai, isang disipulo ng Elder Hall ng Yunmen, ay nagbibigay-pugay sa Grandmaster. Maawa ka sa akin. Nalito ako sandali. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, nagsimulang umiyak si Elder Niu. Masyadong hindi inaasahan para kay Yang na bumaba sa mortal na mundo. Sabi nga sa kasabihan, ang reputasyon ng isang tao ay parang anino ng puno. Hanga siya sa alamat ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Kung hindi siya humingi ng awa ngayon, kailan pa siya? Kung nagmakaawa siya, baka meron. Isang pagkakataon. Kung hindi niya gagawin, wala talagang pagkakataon. Mahal kong apo, masyadong maingay. Kumunat ang noo niyang at sinabi kay Yang Wanyo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tumigil sa pag-iyak si Elder Niu, ang kanyang mukha ay tahimik, at alam niyang tapos na ito. Natigilan din si Yang Wanyo, ngunit pagkatapos ay naintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang lolo, at mabilis na yumuko at sinabi, Lolo, mangyaring umupo, ako na ang bahala. Sige, tandaan mo, kung ayaw mong gawin ang isang bagay, huwag mong gawin. Kapag nagawa mo na, gawin mo ng maigi. Sabi ni Yang, at naglakad papunta sa unang upuan. Kabanata 2819 na pumunta ka upang wasakin ang makalangit na alyansa. Pagkatapos na maupo siyang sa unang upuan, sinabi niya sa hangin, pakiupo, madam. Hehe, ang mga ninuno ng mas mababang mundo, napakahusay. Sa susunod na sandali, ang Diyosa ni Kaishen at Duan Xingang ay lumitaw sa bulwagan at umupo. Sa sandaling ito, nagulat din si Yang Wanyo at ang iba pa. Hindi nila napansin ang hitsura ng kanilang lolo at ng 2 taong ito. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa mas mababang mundo, sila ay gamaan, at hindi na sila nang ahas na magtanong pa. Hinawakan nila si Elder Niu at 13 tao na ang kultibasyon ay nabuklod at umalis sa bulwagan. Hindi pinansin niyang ang panunukso ng Diyosa ng Kaishen, ngunit kumaway sa kanya at kay Duan Xingang. Matapos dumating ang banal na alak, pumasok siya sa yugto ng pagpikit ng kanyang mga mata upang gumaling. Maya-maya ay may bahagyang ngiti sa gilid ng bibig ni Yang na walang nakapansin. Talagang binibigyang pansin niya ang pakikitungo ni Yang Wanyo kay Elder Niu at sa iba pa. Inisip niya noong una na tatanggalin ni Yang Wanyo, ang pinakamatandang apo, ang pagtatanim ni Elder Niu at iba pa, at pagkatapos ay paalisan sila sa Yunmen. Pero hindi niya inaasahan na sobrang nasiyahan pala sa performance ng apo na ito. Direktang hinanap niya ang kaluluwa ni Elder Niu, at pagkatapos ay direktang pinatay siya. Lahat ng 13 tao ay nawala sa manipis na hangin. Siyempre, ito rin ang paalala niya, ngunit hindi niya alam kung maiintindihan ito ni Yang Wanyo. Tila mas matalino ang apo na ito kaysa sa inaakala niya. Siya. Pinatay ang 13 immortal nang hindi kumukurap. Sa kanyang opinyon, hindi ito malupit, ngunit kung ano ang dapat gawin ng isang master ng isang sekta. Kung siya ay maawen, hindi siya magiging angkop na maging master ng Yunmen. Siya ay lubos na nasisiyahan kay Yang Wanyo. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Yang Wanyo at sinabi kay Yang Yiyo, Lolo. Ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Tanong ni Yang Yiyo pagkabukas ng kanyang mga mata. Medyo mabigat ang mukha ni Yang Wanyo sa sandaling ito. Sinabi niya, Lolo, hinanap ko ang kaluluwa ni Elder Niu. Talagang karapat-dapat siyang mamatay. Ipinagkanulo niya ang sitwasyon ni Yunmen kay Tianmeng. Tinatansya ko na darating si Tianmeng upang salakayin si Dayunman sa loob ng 3 araw. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, halika kung gusto mo. Natatakot ka ba? Namilog ang mga mata ni Yang Wanyo at mabilis niyang sinabi, hindi natatakot si Sun Er, ngunit. Kung may ideya ka, sabihin mo lang. Dahil nandito si Lolo, hindi kita hahayaang magdusa ng anumang hinaing. Ang tono niyang ay napaka-flat, ngunit napaka-domineering. Sinabi ni Yang Wanyo, ayon sa paghahanap ng kaluluwa ni Elder Niu, pinag-isa ni Tianmeng ang buong daigdig ng mga engkanto. Nakakuha sila ng mga mapagkukunan ng paglilinang at mga artifact mula sa God Realm. Noon pang 10,000 taon na ang nakalilipas, sinimulan nilang dahan-dahan at palihim na isama ang mga sekta ng daigdig ng engkanto. Hanggang 8,000 taon na ang nakalilipas, bigla nilang binilisan ang takbo ng mga iyon, at sumuko sa tiyan. Sinong hindi sumuko? Ang mga mata ni Yang Yiyo ay kumislap, at siya ay napuno ng pagpatay na layunin at sinabi, nawala na ba ang mga lumang banal na lugar sa mundo ng mga engkanto? Sa pangkalahatan, nawala ang lahat. Tumanggo si Yang Wanyo. Alam mo ba kung anong puwersa ang konektado sa Tianmeng sa God Realm?
Tanong ulit ni Yang Yiyo. Ang alaala ni Elder Neo ay walang anumang impormasyon tungkol dito. Sabi ni Yang Wanyo. Tumingin si Yang Yiyo kay Yang Wanyo at sinabing, bibigyan kita ng 1 buwan. Pumunta at panasa ng Tianming para sa akin at ibalik ang normal na kaayusan ng Immortal Realm. Kaya mo ba? Natigilan si Yang Wanyo. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ng matanda. Kung pupunta siya, paano ito magiging posible? Hindi pa banggitin na pinag-isa na ngayon ng Tianming ang buong Immortal Realm, na may libu-libong Immortal Venerables at maging ang mga banal na sandata. Bagamat malakas ang loob niyang umatake, napakalaki ng agwat ng lakas na hindi niya talaga kaya. Bakit hindi ka nagsasalita? Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Lolo, ang Tianming ay may libu-libong Immortal Venerables, at mayroon din silang mga banal na sandata. Higit sa lahat, mula sa alaala ni Elder Neo, nalaman ko na ang Tianming ay tila kayang mag-imbita ng mga Diyos sa mas mababang mundo. Sabi ni Yang Wanyo na may matigas na mukha. Hahaha. Tumawa si Yang. Pagkatapos ay sinabi niya, mahal kong apo, basta't malakas ka, lalo pa ang 10,000, kahit 10 beses pa, lahat sila ay langgam. 2 ang regalo sa iyo ni Lolo. Pagdating ng panahon, gawin mo na lang. Gusto ko lang na ibalik mo sa normal ang utos na binigay ng mundo ng engkanto sa loob ng 1 buwan, at alamin kung anong uri ng koneksyon ng taing iyon sa Tianming. Ang mga Diyos naman sa lower world, haha, ang lolo mo ay Diyos sa lower world. Tinatanong ka lang ni Lolo, maglakas loob ka bang pumunta, kaya mo ba? Talagang naghihintay si Yang Wanyo na sabihin ito ng matanda, at bigla siyang nagulat at malakas na sinabi, naglakas loob ang apo, at magagawa pa niya ito. Sige, ingatan mo at huwag kang magambala. Ibibigay sa iyo ni Lolo ang unang regalo. Nadulas si Yang Yiyan sa kanyang puso, at nang kumilos siya, isang makulay na daloy ng hangin ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang maliit na butil ng Hanyuan Yiki na nakatago sa Chenkun Pot. Ginagamit niya si Hanyuan Yiki sa labanan, ngunit hindi niya pinino si Hanyuan Yiki. Ihan ng Heavenly Dao. Ngayon ay napagpasyahan niyang ibigay ang putol na ito ng Hanyuan Chi sa kanyang apo na si Yang Wanyo, ang ika-4 na henerasyong apo ng pamilyang Yang, at mahal na mahal niya ang batang ito. Ginagawa niya. And he feel bad at all for giving it to his eldest apo. Kumilat si Hanyuan Chi at pumasok sa mga kilay ni Yang Wanyo. Pagkatapos ay lumipad si Yang Yiyo gamit ang 2 kamay at gumawa ng libu-libong hand seal kay Yang Wanyo. Nang bumagsak ang huling hand seal, umungal ang katawan ni Yang Wanyo, ngunit ang kanyang paglilinang ay direktang umabot sa tuktok ng Great Perfection of the Immortal Venerable. Salamat Lolo. Si Yang Wanyo ay labis na nasasabik. Huwag mong tanungin kung ano ang kapangyarihan na ibinigay mo lang sa iyo, at huwag mong maliitin ang mga tagalabas. Napakalakas ng kapangyarihan kaya walang katapusan ang pakikinabang mo. Tinatakan ko na ang kapangyarihan. Sa hinaharap, sa bawat pag-asenso mo sa mas mataas na antas sa cultivation, magbubukas ka ng isang layer ng kapangyarihan. Dapat ay magaling ka sa paggamit nito. Seryosong paliwanag ni Yang Yiyo. Oo, maaalala ito ng apo. Mataimtim na sagot ni Yang Wanyo. Ang pangalawang regalo ay para sa iyo. Pumunta at patagin ang Tianming. Kahit na ang isang Diyos ay dumating sa mas mababang mundo, maaari mo siyang patayin gamit ang isang espada. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan, gumalaw ang kanyang puso, at lumitaw ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Marahan niyang hinaplos ang Dragon Slaying Sword, pinunasan ang kanyang marka, at pagkatapos ay sinabi, ang Dragon Slaying Sword ay kasama ni Lolo hanggang ngayon. Ito ay isang tunay na banal na espada. Ipapasa ko ito sa iyo ngayon. Ang Dragon Slaying Sword ay isang espada ng antas ng oras at espasyo. Para kay Yang, hindi ito sapat na gamitin ngayon. Pagkatapos mag-isip ng 2 beses, nagpasya siyang ipasa ito sa kanyang apo na si Yang Wanyo. Pagkatapos ng lahat, si Yunmen ay ang kanyang pagsusumikap, dala ang kanyang mga pangarap at maraming mga damdamin, at kahit na maraming mga kinahuhumalingan. Dahil ang kasalukuyang mundo ng engkanto ay pinakialaman ng mga Diyos, isang magandang pagpipilian para sa kanya na ipaubaya ang Dragon Slaying Sword sa kanyang apo upang bantayan si Yunmen. Anyway, nasa kanya ang Chaos Bell, isang kayamanan. Lolo, Dragon Slaying Sword, narinig niyang sinabi ng kanyang ama mula pa noong bata siya na personal na espada ito ng kanyang lolo. Ito ay isang mabigat na sandata, at medyo natatakot siyang kunin ito. Pagkatapos, dalisayan ito ng isang patak ng dugo. Sa hawak na Dragon Slaying Sword, maaari mong patayin ang mga immortal kung haadlang sila sa iyong paraan, at pumatay ng mga Diyos kung haadlang sila sa iyong paraan. Ang pagprotekta sa mga disipulo ng Yunmen ay isang responsibilidad, at kailangan mo ang Dragon Slaying Sword. Ikan-away ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at lumipad ang Dragon Slaying Sword kay Yang Wanyo. Oo, tutuperin ng apo ang inaasahan ni Lolo. Kinuha ni Yang Wanyo ang Dragon Slaying Sword at sinimulan itong pinuhin sa mismong lugar. Tumingin-tingin si Yang Yiyo sa mahigit 20 pares ng nagniningning na mga mata sa bulwagan. Natural, hindi siya magiging modemo. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, daan-daang artifact ang lumutang palabas ng bulwagan. Bawat isa ay isang banal na artifact. Ito ang trophy na nakuha niya pagkatapos pumatay ng mga kaaway sa God Realm.
Inihagis niya silang lahat sa Chenkun Pot. Magiging magandang bagay na kunin ang daan-daang mga ito sa loob ng ilang araw at iwanan ang mga ito sa Yunmen sa Immortal Realm. Bibigyan kita ng mga top grade na artifact, isa para sa bawat isa sa inyo, pumili ng sarili nyo. Kabanata 2820, ito ay medyo sa aking estilo. Matapos magawa ang ilang bagay, si Yang Wanyu at higit sa 20 matataas na miyembro ng Cloud Gate sa bulwagan ay nagpino ng sarili nilang mga artifact. Para kay Yang Yiyo, ang pagkuha ng daan-daang artifact ay kasing dali ng pagkuha ng daan-daang mga bato. Marami pa rin sa kanyang Chenkun Pot. Ngunit para sa mga walang kamatayang disipulo ng Cloud Gate, sila ay mga tunay na artifact. Ang immortal na mundo at ang Diyos mundo ay dalawang magkaibang mundo. Tuwang-tuwa ang lahat kaya hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Iba ang lower world ng ninuno. Apo, may tiwala ka na ba ngayon? Nakangiting tanong ni Yang Yiyo kay Yang Wanyo. Tuwang-tuwang sinabi ni Yang Wanyo, may tiwala si Lolo. Pino ni Yang Wanyo ang Dragon Slaying Sword at nakuha ang Hanyuan Shi. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang nakuha niya. Okay, maaari mong kolektahin ang natitirang mga artifact at itago ang mga ito para sa mga susunod na disipulo ng Yunmen. Siyempre, ang mga top grade na artifact ay dapat ibigay sa mga disipulo na may antas ng cultivation ng Immortal Venerable kahit man lang. Hindi sila makakapagbigay ng anumang kapangyarihan kung ibibigay ang mga ito sa mga disipulo na may antas ng cultivation na mas mababa sa Immortal grado ay magbibigay sa iyo ng mababang antas ng Venerable. Mga alagad ng Yunmen. Siyempre, ang mga salitang ito ay ipinadala kay Yang Wanyo ni Yang Yiyo, at walang ibang nakakarinig sa kanila. Isang storage ring na naglalaman ng 200,000 iba't ibang low-grade na Divine Stone, libu-libong mababang grade at medium-grade artifact, iba't ibang mahiwagang tabletas at gamot, at ilang mahiwagang sekreto na pinaniniwalaan ni Yang Yiyo na maaaring linangin sa antas ng Immortal Venerable ay tahimik na ibinigay kay Yang Huanian. Ang lolo at apo lang ang nakakaalam ng bagay na ito, at hindi nila masabi sa iba. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay walang silbi sa Chenkun Pot ni Yang Yiyo, at hindi kalabisan na sabihin na ang mga ito ay basura. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang Immortal Realm, sila ay tunay na kayamanan, sapat na upang mag-trigger ng isang buhay at kamatayang labanan sa Immortal Realm. Hawak na ni Yang Wanyo ang mundo ng imbakan na ibinigay ng kanyang lolo sa kanyang kamay, at siya ay nasa sabik na hindi siya makapagsalita. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng ilagay itong storage world na ibinigay ng lolo niya sa fairy world. Nanginginig ang puso niya. Salamat, Lolo. Ang libu-libong salita ni Yang Wanyo ay naging pasasalamat. At same time na sinabi ni Yang Yiyo, huwag umasa sa mga mapagkukunan sa mundo ng imbakan. Sapat na upang maunawaan ang Hanyuan Shi na iniwan ng Lolo sa iyong katawan. Ang paraan ng paglilinang sa huli ay nakasalalay sa iyong sariling paglilinang. Ang mga panlabas na puwersa ay palaging mga panlabas na puwersa. Oo, maaalala ng apo ang mga turo ni Lolo. Seryosong sagot ni Yang Wanyo. Habang nag-uusap ang lolo at apo, tumunog ang mga kampana sa labas ng bulwagan. Siyam na magkakasunod na singsing, na kumakatawan sa pinakamataas na babala, na nagpapahiwatig na ang kaaway ay sumalakay. Sumimangot si Yang Yian at sinabi sa mapaglarong tono, Apo, oras na para ipakita mo ang iyong kakayahan. Yumuko si Yang Wanyo at nagpaalam, Lolo, hahawakan ito ng apo mo. Sige, tandaan mo, bibigyan ka lang ni Lolo ng 1 buwan para mapuksa ang bastos na Tianmeng. Kailangan kong malaman kung anong uri ng kapangyarihan sa God Realm ang nasa likod ng Tianmeng. Hanggat nakamit ang resulta, huwag mong pabayaan si Lolo. Sa 1 buwan, may mas mahalagang bagay si Lolo na dapat mong gawin. Kinawayan niyang ang kanyang kamay at hinayaan si Yang Wanyo na umalis. Ang kanyang ideya ay natural na pakilyusan ang mga Yunmen forces upang makahanap ng isang lugar ng likas na yin at yang sa mundo ng mga engkanto, ngunit hindi niya inaasahan na si Yunmen ay napilitang pumunta sa lugar na ito. Ang katotohanan na ang mga puwersa ng God Realm ay aktwal na nakialam sa mga gawain ng mundo ng mga engkanto ay nagpagalit kay Yang, ngunit para sa kanya, ito ay isang bagay na hindi maaaring maging mas maliit. Ang mundo ng mga engkanto ang kanyang teritoryo, at walang makakaiwas dito. Kung sino man ang nagunat ng kanyang kamay, puputulan niya ang kanyang kamay. Hindi. Magagawa ito ng isa. Wala siyang pakialam sa bastos na si Tianmeng. Sa kanyang puso, nakatuon ang pansin sa paghahanap ng likas na lugar ng Yin at Yang. Hindi siya direktang makialam sa mga gawain ng Immortal Realm. Ang paggawa nito ay maituturing na pananakot sa nakababatang henerasyon, at ang ilang puwersa sa God Realm ay hindi papayag o hahamakin siya. Hindi siya kikilos, ngunit gagawin ng kanyang apo na si Yang Wanyo. Mananatili na lang siyang para pasayahin sila, at hindi bagay para sa kanya na magpakita sa publiko ngayon. Pinamunuan ni Yang Wanyo ang matataas na opisyal ng Yunmen palabas ng bulwagan. Mas confident na siya ngayon kaysa dati. Kahit na may tunay na Diyos na bumaba sa lupa, maglalakas loob siyang patayin ito ng isang espada. Walang paraan. Ang bayaning sinasamba niya sa kanyang puso ay ang kanyang lolo, isang makapangyarihang mito. Sa suporta ng matanda at ng magic sword, wala siyang kinatatakutan.
Ngunit hindi niya inaasahan na napatay niya si Elder Niu at ang iba pa, at pagkatapos ay tumunog ang alarma ni Yunmen. Nangangahulugan ito na ang mga tao ng Tianmeng ay dumating sa pintuan. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Bago ngayon, tiyak na mag-aalala siya, ngunit ngayon, ang espiritual na haligi ng Yunmen, Deng Hai Shenzhen, ay dumating na, at hindi siya nag-aalala. Nasa kanyang kamay din ang magic sword na ibinigay ng kanyang lolo, at kung ano ang sinabi ng kanyang lolo tungkol kay Han Yuan Yiki sa kanyang katawan, bagamat hindi niya alam kung ano ang butil ni Han Yuan Yiki sa kanyang katawan. Ngunit alam niya na ito ay isang kayamanan para sa mga gustong magsanay ng cultivation, at ito ay magiging isang napakalakas na aura upang mabuksan ang daan. Sa mga tuntunin ng paglilinang, direktang naabot niya ang rurok ng Immortal Venerable, at ito ay napakalakas. Si Yang Wanyu mismo ay nakakaramdam nito. Buksan ang pagbuo ng gate ng bundok at patayin ang sumasalakay na mga kaaway. Pinamunuan ni Yang Wanyu ang higit sa 20 senior executive ng Yunmen, bawat isa ay may hawak na banal na sandata, at ang kanilang momentum ay napakataas na nang ahas silang makipagkompetensya sa kalangitan. Sila ay umungal at pinatay ang mga sumasalakay na mga kaaway. Gaya ng inaasahan, pagkalabas nila, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga tao sa langit, hindi bababa sa 500 ang bilang. Ang pinakamababang cultivation ay ang Immortal Emperor, at mayroong 100 Immortal Venerables sa kanila. Ang pinuno ay ang pinuno ng Tianmeng, si Gu Shuxuan. Ito ang natutunan ni Yang Wanyu mula sa alaala ni Elder Niu. Daan-daang nangungunang Immortal Venerables, higit sa 200 Junior at Intermediate Immortal Venerables, at ang iba pa ay nangungunang Immortal Emperors. Pagdaragdag ng hanggang 500, ito ay talagang napakalaki. Sa normal na mga pangyayari, hindi makakataka si Yunmen ngayon. Pero, ngayon, hehe. Walang pakialam si Yang Wanyu. Pinamunuan niya palabas ang mahigit 20 matataas na miyembro ng Cloud Sect at tumayo sa oposisyon. Ikaw, ang pinuno ng Cloud Sect. Kinaikit ni Gu Shuxuan, ang pinuno ng Heavenly Alliance, ang kanyang mga mata at tinanong si Yang Wanyu ng may paghamak. Yang Wanyu. Mahinahong sinabi, ako ito, ikaw ang pinuno ng Heavenly Alliance, Gu Shuxuan. Tama. Oo, ako ito. Ngayon parang pinatay mo na si Elder Niu, tama ba? Walang pakialam na tanong ni Gu Shuxuan. Kung hindi, hindi rin kita makikilala. Sabi ni Yang Wanyu. Haha, binata, dahil pinatay mo si Elder Niu, malamang na alam mo na ang ilan sa aking mga detalye. Kaya bibigyan kita ng pagkakataong dalhin ang Cloud Sect sa aking Heavenly Alliance. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng unang Elder ng Heavenly Alliance. Payag ka ba? Tumingin si Gu Shuxuan kay Yang Wanyu. Tumawa si Yang Yiyo, hindi, ayaw ko. Bastos. Matapang. Walang sinabi si Gu Shuxuan, ngunit pinagalitan siya ng mga tao sa paligid niya. Itinaas ni Gu Shuxuan ang kanyang kamay, at huminto ang lahat sa paligid niya, pagkatapos ay tumingin kay Yang Wanyu at nagsabi, ang mga kahihinatnan ng hindi mo alam kung paano pahalagahan ang isang pabor ay magiging napakaseryoso, ang kabayaran ay ang iyong kamatayan, at ang iyong Yunmen ay mawawala sa mundo ng mga engkanto. Pag-isipan ito bago sumagot. Hahaha. Tumawa ng malakas si Yang Wanyu, at pagkatapos ay sinabi ang bawat salita, paano ito, bibigyan din kita ng pagkakataon, magpapakamatay ka, at iiwan kita ng buong katawan. Si Yang ay umiinom sa Yunmen Hall, ngunit bigla siyang inagaw. Ubo-ubo, ubo-ubo. Inilapag ni Yang ang baso ng alak, sinabi ni Yang sa kanyang sarili, itong mabahong batang lalaki, medyo may style ko. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.